Sa gitna ng engranding handaan sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Taguig, biglang tumigil ang tugtog ng banda nang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa ikalawang palapag ng mansyon ni Don Emilio Villarreal, isang kilalang negosyante sa real estate at konstruksyon. Hindi mo na kailangang magtago pa, Mateo. Nakita ko kayong dalawa. Boses iyon ni Althea, ang legal na asawa ni Mateo Villarreal, panganay na anak ni Don Emilio, at kasabay ng kanyang sigaw ay ang pagbukas ng pinto kung saan tumambad ang isang eksenang hindi inaasahan ng mga bisita. Si Mateo, walang imik, nakatayo sa loob ng silid habang ang kasama niyang babae, si Bianca, ang personal assistant niya sa kumpanya, ay nagmamadaling ayusin ang kanyang damit. Mula sa ibaba, nagsimulang magbulungan ang mga bisita, ang ilan ay kumukuha ng video, ang iba na may nagkukunwaring walang nakikita. Ngunit malinaw na ang eskandalo ay hindi na mapipigilan. Si Don Emilio, na kanina lamang ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa bagong proyekto nilang township, ay napahigpit ang hawak sa baso ng alak, ramdam ang pagyanig ng kanyang reputasyon sa bawat segundo na lumilipas. Si Veronica, ang bunsong anak na babae, ay napatingin sa kanyang kapatid na si Mateo na tila ba hindi niya kilala, habang si Lucas, ang pangalawang anak at kilala sa pagiging tuso at mapagkalkula, ay tahimik lamang. Ngunit ang mga matay naglalaro sa eksena na parang may sinusukat. Baba ka rito, Mateo, malamig na utos ni Don Emilio, at sa pagbaba ng kanyang anak, ramdam ang bigat ng bawat hakbang, parang bawat tunog ng sapatos sa marmol ay may kasamang hatol. Si Althea ay hindi na nagpigil, lumapit siya at sinampal si Mateo sa harap ng lahat. Ang tunog ng sampal ay parang pumutol sa hangin. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, pamilya, pangalan, respeto, tapos ganito. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi siya umiiyak. Mas nangingibabaw ang galit kaysa sakit. Si Bianca ay dahan-daang bumaba rin, halatang nanginginig, ngunit may kakaibang tikas sa kanyang tindig, parang hindi siya basta-bastang magpapatalo. Sir, hindi po ganito ang. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil pinutol siya ni Don Emilio. Tumahimik ka. Hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Ngunit ang tingin ni Bianca kay Don Emilio ay hindi simpleng takot, may halong paninindigan, na parang may alam siyang hindi alam ng iba. Sa gilid, si Lucas ay napangiti ng bahagya, isang ngiting mabilis niyang itinago, at sa loob-loob niya, ito na ang pagkakataon, habang iniisip ang matagal na niyang balak na maaga ang kontrol sa kumpanya mula kay Mateo, lumapit si Veronica kay Althea, hinawakan ang kanyang kamay. Ate, tama na muna, pag-usapan natin ito sa loob. Ngunit si Althea ay umatras, hindi na ito tungkol sa loob ng bahay, Veronica. Lahat ng ito ay kasinungalingan. At sabay niyang kinuha ang kanyang cellphone, ipinakita ang isang video kung saan malinaw na nag-uusap sina Mateo at Bianca tungkol sa paglipat ng pera mula sa isang proyekto patungo sa isang pribadong account. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Hindi na lamang ito usapin ng pagtataksil, may halong pera, may halong kapangyarihan. Ano ito, Mateo? Ang boses niya ay mababa ngunit nagbabanta. Napalunok si Mateo. Dad, may paliwanag ako. Ngunit muli siyang pinutol. Hindi ako interesado sa paliwanag. Interesado ako sa katotohanan. At sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na ang gabi ay hindi na tungkol sa selebrasyon kundi sa pagbagsak ng isang pamilya. Mula sa perspektibo ni Lucas, tila ba unti-unting naglalahad ang isang chessboard sa kanyang harapan. Bawat galaw ay may kapalit, bawat pagkakamali ay may presyo. Naalala niya ang mga pagkakataong siya ang napag-iwanan, kung paanong si Mateo ang laging pinapaboran ng kanilang ama, kung paanong ang kanyang mga ideya ay tinatabunan ng pangalan ng panganay. At ngayon, heto ang pagkakataon, isang bitak sa imahe ni Mateo na maaari niyang palawakin hanggang tuluyang mabasag. Dad, kung totoo man ang video na yan, kailangan nating imbestigahan. Mahinahon ngunit may diin ang kanyang boses. Hindi lang ito personal na issue, corporate liability ito. At sa mga salitang iyon, mas lalong tumindi ang tensyon. Si Don Emilio ay napatingin kay Lucas. Parang ngayon lang niya nakita ang anak bilang isang posibleng kahalili. Si Mateo naman ay napatingin sa kapatid. Ramdam ang pagtataksil hindi lamang mula kay Althea kundi pati mula sa sariling dugo. Hindi mo kailangang makialam dito, Lucas, mariin niyang sabi. Ngunit ngumiti lamang si Lucas. Family business ito, kuya. Lahat tayo apektado. Habang sa isip niya, at ako ang makikinabang. Sa isang sulok, si Bianca ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula kay Mateo, kay Althea, kay Don Emilio, at sa huli kay Lucas. Parang kinikilala kung sino ang pinakamapanganib sa kanila.
hindi siya basta sekretarya lamang, at ang katotohanan iyon ay malapit nang lumabas, lumipas ang ilang minuto ng tensyon, at nagdesisyon si Don Emilio, tapusin na ang party. Lahat ng bisita, umuwi na kayo, at kahit pa may mga nag-aalangan, unti-unti silang nagsiyalisan, bitbit ang kwento na siguradong kakalat kinabukasan, naiwan ng pamilya sa loob ng sala, ang malawak na espasyo ay parang lumiit sa bigat ng kanilang sitwasyon. Mateo, sa opisina tayo bukas. Kasama ang legal team, malamig na utos ni Don Emilio, at ikaw, sabay turo kay Bianca, huwag kang mawawala, ngunit sa halip na matakot, bahagyang ngumiti si Bianca, hindi po ako mawawala, sir. Marami pa po tayong dapat pag-usapan, at ang tonong iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Veronica, na tila may nararamdaman na hindi pa malinaw. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang kwarto, si Althea ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang singsing na matagal na niyang isinusuot, iniikot-ikot ito habang iniisip kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, naalala niya ang mga pangako ni Mateo, ang mga gabing magkasama silang nagplano ng kinabukasan, at kung paanong unti-unting napalitan ang mga iyon ng mga lihim at kasinungalingan, ngunit higit sa sakit ng pagtataksil, mas sumasakit ang ideya na baka ang buong buhay na pinaniwalaan niya ay isang ilusyon lamang. Samantala, sa kabilang wing ng bahay, si Mateo ay naglalakad pabalik-balik, pawis ang noo kahit malamig ang aircon, iniisip kung paano niya aayusin ang sitwasyon, hindi lamang ang relasyon niya kay Althea ang nakataya, kundi pati ang kanyang posisyon sa kumpanya, ang tiwala ng kanyang ama, at ang kanyang sariling pangalan, hindi pwedeng ganito magtapos, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung paano magsisimula muli, sa isang madilim na bahagi ng bahay, si Lucas ay nakaupo sa kanyang study, hawak ang isang folder na matagal na niyang tinatagong dokumento na maaaring magpatunay ng mga irregularidad sa ilang proyekto ni Mateo. Matagal na niyang alam ang mga ito, ngunit pinili niyang huwag gamitin hanggang ngayon, timing is everything, bulong niya habang pinagmamasdan ang mga papeles, at sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang plano kung paano niya tuluyang pababagsakin ang kapatid. Sa kabilang banda, si Bianca ay nakasakay sa kotse pauwi, ngunit hindi siya diretso sa kanyang apartment, huminto siya sa isang tahimik na parking lot at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi kino-contact. Nagsimula na, maikli niyang sabi, at mula sa kabilang linya ay may sumagot, sigurado ka bang handa ka? Sandaling tumahimik si Bianca bago sumagot, matagal na akong handa, at pinatay niya ang tawag, ang kanyang mga mata ay seryoso, malayo sa imaheng ipinakita niya kanina. Kinabukasan, sa opisina ng Villarreal Holdings, ang conference room ay puno ng tensyon, naroon si Don Emilio, si Mateo, si Lucas, si Althea, ang kanilang abogado, at si Bianca. Inilapag ni Althea ang kanyang cellphone sa mesa, pinatugtog muli ang video, at habang tumatakbo ang clip, mas lalong nagiging malinaw na hindi ito simpleng pagkakamali, may pattern, may plano. Mateo, may pirma mo ito, sabi ng abogado habang itinuturo ang ilang dokumento. Kung mapapatunayan ito, hindi lang reputasyon ang mawawala, may legal consequences ito, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na parang unti-unting lumulubog ang kanyang mundo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Bianca ang nagsalita. Hindi lang po si Mateo ang dapat tingnan dito, at lahat ay napatingin sa kanya, may iba pa pong sangkot, at ang kanyang tingin ay dahan-daang napunta kay Lucas. Nagulat si Veronica, napakunot noo si Don Emilio, at si Lucas ay bahagyang natawa. Careful ka sa sinasabi mo. Ngunit hindi umatras si Bianca, hindi ako nagsasalita ng walang basehan, at mula sa kanyang bag ay inilabas niya ang isang USB, nandito ang lahat, mga email, transaksyon, at recordings, at ang hangin sa loob ng silid ay tila lalong bumigat. Sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil ng mag-asawa kundi isang mas malalim na banggaan ng kapangyarihan, pera, at katotohanan na matagal nang tinatago, at habang nagsisimulang mag-play ang laman ng USB sa screen, isa-isa nang nabubunyag ang mga lihim na kayang sumire sa bawat isa sa kanila, at walang sino man ang makakasigurong makakalabas sila rito nang buo pa ang kanilang pangalan at pagkatao. Sa screen, unang lumabas ang petsa at oras ng mga email, sunod-sunod, maingat ang pagkakaayos, parang may matagal na nag-ipon ng ebidensya at naghihintay lamang ng tamang sandali para ibagsak ang lahat. Pagkatapos ay isang audio file ang tumunog, paus at mababa ang boses ni Lucas, malinaw kahit mahina. Kung malalaglag si Mateo, mapipilitan si Dad na maghanap ng kapalit.
Kailangan lang nating siguraduhin na hindi ako madadamay. At may isa pang boses, isang lalaki na hindi agad nakilala ni Veronica, sumagot, paano si Althea? Saglit na katahimikan, sa kamuling boses ni Lucas, mas malamig, gagamitin lang siya ng sitwasyon. Hindi kailangan pilitin ang taong sugatan. Kusa siyang sisubog. Wala ni isa sa loob ng conference room ang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner at ang marahang pag-vibrate ng cellphone ni Don Emilio sa ibabaw ng mesa ang naririnig. Nakatitig si Mateo sa screen, pero ang tunay niyang pinapakinggan ay ang pagitan ng bawat salita ng kapatid niya, ang kawalan ng pagkataranta rito, ang casual na paraan ng pagsasabi ng mga bagay na kayang sumairan ng buhay. Dahan-daang napaatras si Althea sa kanyang upuan, nanginginig ang mga daliri habang yakap ang sariling siko, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang iskandalo, hindi si Mateo ang tinitingnan niya kundi si Lucas, na nakaupo lamang, tuwid ang likod, bahagyang nakaangat ang baba, at pilit pinananatiling walang emosyon ang mukha. Ngunit sa ilalim ng mesa, napansin ni Bianca ang maliit na kibot ng hinlalaki ng lalaki sa gilid ng upuan. Hindi siya kalmado. Hindi rin siya handa na ganito kabilis mabubunyag ang isa sa mga piraso ng plano. Deepfake, iyon ang unang sinabi ni Lucas, at nang sabihin niya iyon ay bahagya pa siyang natawa, parang naaasiwa sa kababawan ng ipinapakita sa kanya. Sino bang matinong tao ang maniniwala sa isang audio clip na pwedeng putol-putulin? Lumipat ang tingin niya kay Don Emilio. Dad, alam mo kung gaano kadaling mag-manipulate ng files ngayon. Ngunit hindi sumagot si Don Emilio. Hindi pa. Nakaupo lamang siya, nakadikit ang likod sa leather chair, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baston na hindi niya madalas gamitin ngunit dala niya kapag gusto niyang ipaalala sa lahat ang bigat ng kanyang presensya. Ang kabilang kamay niya ay nakapatong sa mesa, ang ugat sa ibabaw nito ay kita sa sobrang diin ng pagkakapatong. Sa loob-loob niya, hindi galit ang unang dumating kundi pagkapahiya. Ang pamilyang ilang dekada niyang itinayo bilang simbolo ng disiplina at kapangyarihan ay unti-unting nabubuksan na parang nilulumot na cabinet, at bawat drawer na nahahatak ay may kasamang amoy ng nabubulok na lihim. I-play mo lahat, utos niya, hindi kay Bianca lamang kundi sa buong silid, sa buong sitwasyon, sa sarili niyang matagal nang piniling huwag usisain ang mga bitak sa loob ng bahay. Lumipat ang video sa serye ng CCTV stills mula sa basement parking ng isang hotel sa Pasig. Hindi hotel room, hindi malisyosong eksena, kundi mga larawan ng pagpapasa ng brown envelope, magkakaibang petsa, iisang pattern. Sa isa sa mga frame, si Mateo ang tumatanggap. Sa isa pa, ang lalaking kausap ni Lucas sa audio. Sa sumunod, si Lucas mismo ang naroon, nakatalikod man ng bahagya ay halatang siya sa tindig pa lamang. Ano ta? Tanong ni Veronica, halos pabulong. Hindi niya namalayang nakahawak na pala siya sa kwintas sa leeg, paulit-ulit na kinukuskos ang maliit na cross na pendant na parang doon siya kumukuha ng kapit. Bata pa lamang siya, sanay na siyang maging tagapagitna, sanay na siyang magpatahan, magpaliwanag, magpatawad para sa iba, pero ngayon, habang pinapanood ang mga frame na iyon, pakiramdam niya ay wala ng lupang matitirhan ang katwiran. Project facilitation fees, mabilis na sagot ni Mateo, pero nang marinig niya ang sariling boses ay alam niyang mahina iyon, kulang, hindi paninindigan kundi desperasyon. Required iyon sa permits. Hindi ninyo alam lahat ng pressure sa field. Permits? Tanong ni Althea, tumagilid ang ulo, mapait ang tawa. Ganoon na ba ang tawag sa mga lihim na account at paglipat ng pondo? Umusad si Mateo sa upuan, huminga ng malalim, pinahid ang pawis sa may labi gamit ang hinlalaki. Gusto niyang sumagot ng maayos, gusto niyang ituwid ang lahat, pero sa bawat pagbukas niya ng bibig ay mas nararamdaman niyang may mga pader nang bumabagsak sa paligid niya. Matagal na niyang alam na marumi ang ilang galaw sa negosyo ng ama niya, pero tinuring niya iyong normal na dumi ng malalaking proyekto, iyong uri ng alikabok na kailangan mong tiisin para maipatayo ang gusali. Hindi niya naisip na darating ang araw na hahatulan siya ng parehong sistemang tahimik lamang sa tuwing kumikita ito. Hindi lang permits ang usapan, malamig na sabi ni Bianca. Nakatayo siya ngayon sa tabi ng monitor, hindi na ang tahimik na assistant na yumuyuko sa bawat utos. Maayos ang pagkakatupi ng manggas ng blouse niya, ngunit nakatikom ang mga kamay niya, parang pigil ang sobrang daming taon ng galit. May 3 shell company na konektado sa diverted funds.
Dalawa riyan, dumaan sa pirma ni Mateo. Yung isa, may authorization trail galing sa office ni Lucas. At bakit ngayon mo lang ilalabas? Putol ni Lucas. Dahil ba nasaktan ka? Dahil iniwan ka? Naningkit ang mga mata ni Bianca. Hindi siya sumagot agad. Hinayaan niya munang mahulog ang insulto. Hayaang marinig ng lahat kung gaano kababaw ang tingin ni Lucas sa kanya. Nang magsalita siya, pantay ang boses niya. Hindi ako iniwan. Hindi rin ako kabit sa paraang gusto ninyong ikahan. Nagkamali si Mateo sa akin, oo. Pero mas malaking pagkakamali ninyong isipin na katawan ko lang ang dala ko sa kwartong pinasok ninyo kagabi. Napatingin si Althea sa kanya, matalim ngunit may bagong uri ng pag-unawa. Hindi pa kapatawaran, hindi pa pakikipagkampi, pero may pagbitak sa simpleng galit. Ano ka ba talaga? Tanong ni Don Emilio. Tumingin si Bianca diretso sa kanya. Anak po ako ni Ramon Vergara. Parang may hamampes sa lamesa kahit wala namang gumalaw. Napatingin si Veronica sa ama. Napakurap si Mateo. Si Lucas lamang ang hindi nagpakita ng gulat, at doon lalong tumindi ang bigat ng revelasyon. Si Ramon Vergara ang dating kasosyo ni Don Emilio sa unang mga lupang pinasok nila sa Bulacan at Pampanga, ang lalaking bigla na lamang nawala sa kumpanya 20 taon na ang nakaraan matapos akusahan ng pandaraya sa titulo at paglustay ng pondo. Sa opisyal na bersyon ng kasaysayan ng pamilya, si Ramon ang taksil, si Don Emilio ang nagligtas sa negosyo. Ngunit may mga bulong noon, mahina at mabilis supulen, na hindi ganoon kasimple ang nangyari. Patay na si Ramon, mariing sabi ni Don Emilio. Oo, sagot ni Bianca. Patay na siyang 6 na taon. Namatay na may galit, may kahihiyan, at may daladalang kahon ng mga papeles na wala raw saysay dahil wala raw maniniwala sa kanya laban sa inyo. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang manipis na brown folder. Luma ang curtain, may bahagyang punit sa gilid, parang matagal na itinago at paulit-ulit na binuksan. Ako ang naniwala. Hindi gumalaw si Don Emilio. Sa loob niya, nagsimula ang isang sakit na hindi pisikal kundi mas masahol, iyong pakiramdam na may kamay na humihila sa mga alaala mong pinilit mong ibaon. Naalala niya si Ramon, hindi bilang kalaban sa press release kundi bilang lalaking minsang kasalo niya sa Carinderia, kaati sa pamasahe, kaharap sa pangakong angat silang dalawa. Naalala rin niya ang gabi ng unang tunay na pagtataksil, hindi ni Ramon kundi niya mismo, nang payagan niyang itulak ng abogado nila ang isang salaysay na alam niyang may mga puwang, dahil mas madali iyong tanggapin ng bangko, ng board, ng gobyerno, ng lahat. Hindi niya inisip ang anak ng kaibigan niyang may iwan sa dulo niyon. Hanggang ngayon, kaya ka pumasok sa kumpanya, mahina ngunit malinaw na sabi ni Veronica. Tumango si Bianca. Oo, sa simula, para maghanap ng ebidensya. Para malaman kung sino ang unang nagsinungaling. Pero habang tumatagal, nakita ko na hindi iisa ang sinungaling dito. Tumingin siya kay Mateo. Hindi mo ako minahal ng malinis. Hindi rin kita ginamit ng buo. Pareho tayong may tinatagong agenda. Pero may hangganan dapat. Napapikit si Mateo. Ang sakit ng linyang iyon ay wala sa pagtanggi kundi sa katotohanang totoo iyon. Sa mga gabing akala niya ay may kakampi siya sa gitna ng mga pressure sa negosyo at sa malamig na kasal nila ni Althea, hindi niya inusisa kung bakit parang lagi siyang inuunahan ni Bianca sa mga dokumentong kailangan, kung bakit may mga tanong itong sobrang tiyak, kung bakit parang bawat kilos niya ay pinagmamasdan. Pinili niyang huwag tanungin dahil may ginhawang ibinibigay ang presensya nito. At ngayon, ang ginhawang iyon ay lumalabas na isa ring instrumento. Enough, putol ni Lucas, tumayo na siya, 2 palad sa mesa, bahagyang nakasandal pasulong. Gusto niyo ba talagang maniwala sa anak ng taong matagal nang napatunayang magnanakaw? Napatunayan kanino? Mabilis na balik ni Bianca. Sa papel na kayo rin ang gumawa. Dumukot siya ng isa pang file sa USB, at lumabas sa screen ang scan ng lumang memorandum, may red annotations, may pirma ng legal department, at may isang pahinang mukhang draft lamang na hindi isinama sa final case file. Pinagmasdan iyon ni Don Emilio at nanlamig ang batok niya. Kabisado niya ang format, galing iyon sa lumang opisina nila sa Makati. Ito ang original recommendation ng internal review, sabi ni Bianca. Walang sapat na basehan para i-attribute kay Ramon ang buong discrepancy. May note rito na may off-ledger negotiation na inaprubahan ng chairman's office. Dahan-daang napunta ang mga mata ng lahat kay Don Emilio.
Hindi niya agad nagawang magsalita. Ang init sa conference room ay parang biglang sumikip, kahit tuloy pa rin ang malamig na buga ng aircon. Sa labas ng floor-to-ceiling glass wall, kita ang abalang syudad, ang mga sasakyan na tila hindi apektado ng pagguho ng mundo sa loob ng silid. Dad, tanong ni Veronica, at sa isang simpleng tawag na iyon narinig ni Don Emilio hindi lamang ang anak kundi ang huling pagkakataon niyang pumili kung magsisinungaling pa ba siya o hindi. Ibinaba niya ang tingin sa baston, sa makintab nitong hawakan, sa sarili niyang kamay na tanda na ng edad ngunit may bakas pa rin ng dating higpit. Hindi ko inutos ang lahat, wika niya sa wakas. Pero hinayaan ko. Mahina ang boses niya, pero mas mabigat iyon kaysa anumang sigaw. May problema noon sa financing. May mga pangakong kailangang tupdin. May mga bangkong naghihintay. Kapag bumagsak tayo noon, tapos tayong lahat. Si Ramon ang pinakamadaling ihiwalay sa usapan dahil siya ang may pinakakaunting protection. Napahigpit ang panga ni Veronica. Pumikit si Althea. Si Mateo ay napaupo ng mas mabigat, parang may biglang nag-alis ng natitirang dahilan para maniwalang may moral na mataas na lupa ang pamilya nila. Ngunit si Lucas, sa halip na matinag, ay marahang tumawa. Hindi malakas, hindi bastos, kundi iyong tawang may halong pagkadismaya at panlilibak. Ayan na, sabi niya. Ang totoo, lahat tayo marumi, kaya huwag ninyo akong ituring na kakaiba rito. Hindi pare-pareho ang pagkamarumi, sabi ni Althea, ngayon ay buo ang boses. Tumayo siya, inayos ang blazer, pinunasan ang gilid ng mata kahit wala namang luhang tuluyang pamatak. May mga taong nagkamali dahil tinakat ng sistema. May mga taong nagkamali dahil pinili nilang makinabang. At may mga taong, tulad mo, Lucas, na naghihintay lamang ng tamang oras para pakanabangan ang pagkakamali ng lahat. Napatingin si Lucas sa kanya, matalim at malamig. At ano ka? Ako, ngumiti si Althea. Ngunit pagod ang ngiting iyon. Ako ang babaeng pinaniwalang bahagi siya ng pamilyang ito basta tahimik, presentable, at kapaki-pakinabang sa imahe. Pero hindi na ako tahimik ngayon. Kinuha niya ang isa sa mga dokumentong nasa mesa at hinarap ang abogado. Maghahain ako ng formal request para sa forensic audit sa lahat ng project accounts na pinirmahan ng executive committee nitong 5 taon. Napataas ang kilay ng abogado. Mrs. Villarreal, kailangan natin ng board authority para dyan. Meron akong proxy shares na galing sa nanay ni Mateo nang ikasal kami, mabilis niyang sagot. At may grounds ako dahil ang marital assets at personal exposure ko ay apektado. Hindi nakapagsalita si Mateo. Hindi niya inasahang kahit sa gitna ng personal na pagkawasak ay ganito katalas mag-isip si Althea. Noon pa man, alam niyang matalino ang asawa niya. Pero sanay siyang makita itong gumagalaw sa paraang hindi siya hinahamon. Mali pala ang akala niyang iyon. Gagawin mo ta para saktan ako. Tanong niya, mas mahina kaysa gusto niya. Tumingin si Althea sa kanya. Sa tinging iyon, may mga alaala ng dating lamang, may mga gabing puno ng pagod ngunit magkatabi pa rin silang kumakain ng takeout sa kusina, may mga pagkakataong inakala niyang sila laban sa mundo. Ngunit higit sa lahat, may pagod. Hindi na ikaw ang sentro nito, Mateo, sabi niya. Iyan ang problema sa inyong lahat. Akala ninyo lagi kayong sentro. Sa dulo ng mesa, dahan-daang kinuha ni Veronica ang phone niya at pinatay ang silent mode. Sunod-sunod ang notifications mula sa social media team ng kumpanya, sa mga kaibigan, sa group chat ng mga ninang at pinsan, sa news alerts. Kumalat na, may video ng eskandalo sa party. May pangalan ng Villarreal Holdings na nakadikit sa mga salitang affair, corruption, family feud. Pinakita niya iyon kay Don Emilio. Saglit nitong tiningnan, pagkatapos ay ipinikit ang mata. Hindi siya takot sa chismis. Ang kinatatakutan niya ay ang bilis ng merkado kapag may naamoy na kahinaan, ang mga kasosyong biglang magiging moralista, ang mga politikong kusang lalayo, ang mga kalyadong sisilip kung sino ang unang lulubog. PR first, mahinang sabi ni Lucas, parang negosyo pa rin ang pinakaimportanteng usapan. We release a statement, personal matter, internal review, no admission. Wala ka ng karapatang magdikta, putol ni Don Emilio, at ngayon ay bumalik ang bigat sa boses niya. Unti-unti siyang tumayo, mabagal ngunit tiyak, at nang tuluyan siyang makatayo ay napaatras ng bahagya ang abogado at ang finance head na kanina patahimik sa gilid. Effective immediately,
Suspended kayong dalawa ni Mateo sa operational control. Dad, sabat ni Mateo, ngunit tinaas ni Don Emilio ang palad. Tahimik, hindi ito negosasyon. Lumipat ang tingin niya kay Lucas. Ikaw, mas lalong hindi. I've mistaken ambition for competence. Kumaibat ang panga ni Lucas. At sino ang papalit? Si Veronica. Ang bunso ninyong hindi marunong makipagpatayan. Namutla si Veronica sa salita, hindi dahil tinamaan siya kundi dahil malinaw na sa kapatid niyang ito, iyon ang sukatan ng pamumuno. Hindi ko gustong mamuno sa paraang gusto mo, sabi niya. Kaya siguro hindi mo maintindihan. Lumipas ang ilang sandaling puno ng mabibigat na hininga at maliliit na galawang pag-abot ng baso ngunit hindi pag-inom, ang pagtapik ng kuko sa mesa, ang pag-adjust ng cufflink kahit hindi naman kailangang ayusin. Sa ganitong mga sandali lumilitaw ang tunay na takot ng mga tao, hindi sa malalaking drama kundi sa maliliit na kilos na hindi nila mapigilan. Sa wakas nagsalita ang abogado. Sir, kung magpapatuloy tayo sa internal action, kailangan ding paghandaan ang external inquiry. Lalo na kung may lalabas na dating kaso ni Ramon Vergara. Tumingin si Bianca sa abogado, pagkatapos kay Don Emilio. May lalabas, sabi niya. At hindi na ako ang hahawak noon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Huminga si Bianca, saka tumingin sa pinto ng conference room, na para bang naririnig niya ang mga yabag sa labas bago pa man iyon lumapit. Nag-submit na ako ng kopya sa isang independent investigator at sa counsel ng pamilya namin kahapon. Nagsimula nang bumilis ang tibok sa loob ng silid. Hindi ako naniwala na aamin kayo ng kusa. Nagkataon lang na mas mabilis ang pagbagsak ninyo kaysa sa inaasahan ko. Pagkasabi niya yun, may kumatok. 3 beses. Hindi malakas, pero matalim ang dating dahil sakto sa katahimikan. Lumingon ang lahat, binuksan ng assistant ng legal team ang pinto, at pumasok ang head of corporate security, mapatla ang mukha, may kasunod na 2 lalaking nakabarong at may dalang mga envelope. Sir, sabi nito kay Don Emilio, nandito po ang representative ng SEC at may request din po mula sa Fiscal's Office para sa preservation of records. Walang nagsalita agad. Sa malayo, narinig ang mahinang tunog ng elevator bell sa hallway, ang kalansing ng tasa mula sa pantry, ang normal na takbo ng opisina na wala pang ideya kung gaano kalaki ang lindol sa executive floor. Tiningnan ni Don Emilio ang mga papeles na inaabot sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Bianca, kay Lucas, kay Mateo, kay Veronica, at sa huli kay Althea. Sa mga matang iyon, may unang bakas ng pagkapagod na hindi niya naitago. Hindi na ito iyong uri ng laban na mapapahinto sa isang tawag, sa isang pirma, sa isang galit. Huminga siya ng malalim, at ang hangin ay parang may bigat ng mga dekadang pinagsama-samang desisyong hindi niya hinarap ng buo. Walang lalabas ng building nang walang clearance, utos niya. Pero kahit siya alam niyang hindi na iyon utos ng hari kundi ng matandang lalaking sinusubukang tipunin ang nalalagas na imperyo. Sa gilid, dahan-daang ibinulsa ni Lucas ang cellphone niya, at bagaman tahimik siya, napansin ni Veronica ang isang mabilis na sulyap niya sa mensahe sa screen, isang pangalan na hindi niya agad nabasa, isang maikling tugon lamang, "Move now." Nanlamig ang batok niya. May isa pang galaw si Lucas na hindi pa nila nakikita, at bago pa man siya makapagsalita, nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali ang maingay na dagandong ng sabay-sabay na paparating na media vans, mga busina, at sigawan ng mga tao sa lobby, habang ang elevator indicators ay isa-isang umiilaw paitaas, parang ang mismong gusali ay naghahatid ng susunod na unos diretso sa pintuan nila. Bumukas ang isa sa mga elevator na parang hinihiwa ang katahimikan ng hallway, at bago pa tuluyang huminto ang pinto ay rinig na ang sabay-sabay na boses ng mga reporter sa ibaba na umaakyat sa intercom chatter ng security staff, naguunahan ang mga tanong, nagkakabanggaan ang mga salita, may official statement na ba? Totoo bang may graft complaint? Kasama ba sa investigasyon ang pamilya mismo? At sa loob ng conference room, kahit sarado ang makakapal na salaming dingding, parang pumapasok ang lahat ng ingay sa mga bitak ng bawat hininga. Ang head of corporate security ay nagpunta agad sa pinto, sumenya sa 2 pang tauhan na harangin ng executive corridor, ngunit halata sa galaw niya ang tensyon, iyong mabilis na pagtingin sa relo, ang paulit-ulit na paglunok, ang pag-iwas niyang magtagal ang tingin kay Don Emilio dahil alam niyang anumang susunod na desisyon ay may kasamang sisi kapag pumalpak. Si Veronica ang unang nakapansin na tila masyadong tahimik na bigla si Lucas,
At kapag si Lucas ay tumatahimik ng ganoon, mas mapanganib iyon kaysa kapag nagsasalita, bahagya siyang umusad sa kinauupuan at sinubukang silipin ang screen ng cellphone ng kapatid, pero mabilis na naibol sa iyon ng lalaki, kasabay ng isang tipid ng ngiti na hindi umabot sa mga mata. May ginawa ka na naman, sabi niya, hindi pasiga, kundi mababa at buo, tulad ng taong ayaw nang magkunwari na hindi niya kilala ang ugali ng kaharap. Lumingon si Lucas sa kanya, tumagilid ang ulo, at sa mukha nito ay may anyo ng pagod na may halong pangungutya. Veronica, sa dami ng sumasabog ngayon, nakakatawa na gusto mo pang gawing misteryo ang obvious. Lahat tayo may ginagalaw, hindi ganito, sagot niya agad, hindi habang lumulubog tayo, lalo na habang lumulubog tayo, mahinahong sabi ni Lucas, at iyon ang mas nakakatakot, ang pagiging kalmado niya sa gitna ng pagkasira. Si Mateo naman ay nakaupo pa rin ngunit pakiramdam niya ay hindi na siya nakadikit sa silya, parang lumulutang siya sa isang silid na unti-unting lumiliit, habang ang bawat tao sa paligid niya ay may sariling agenda at ang sarili niyang pangalan ay nagiging dokumentong ipinapasa-pasa. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sugurin si Lucas, gusto niyang itanong kung gaano nakatagal siyang ibinabaon nito, pero ang katawan niya ay mabigat, at sa isip niya bumabalik ang mga pagkakataong pinili niyang hindi pansinin ang maliliit na babala, ang ilang kontratang hindi niya maalala kung bakit napunta sa mesa niya, ang mga permit na biglang napapadali basta't may inaasikaso si Lucas, ang mga gabing may hinihinging pirma si Bianca na parang laging sakto sa pagod at pagkalito niya. Noon ay inisip niyang normal iyon sa lawak ng kumpanya, ngayon ay naiisip niyang marahil mula pa noon ay may hinahabi ng lambat sa paligid niya at kusa siyang pumasok. Mateo, tawag ni Althea. At nang marinig niya ang boses ng asawa ay parang may kurot sa dibdib niya dahil matagal na siyang hindi tinawag nito sa paraang walang galit sa dulo, ngunit pagharap niya ay malamig pa rin ang mukha nito, bagaman mas tahimik kaysa kanina. Sabihin mo sa akin ng diretso. Lahat ba ng pinirmahan mo, alam mo? Hindi agad nakasagot si Mateo. Tumingin siya sa mesa, sa mga dokumentong nakakalat, sa manipis na gasgas ng kahoy malapit sa kanyang kamay, sa sariling mga daliri niyang nanginginig ng bahagya. Ang katotohanan ay hindi niya tiyak kung alin sa mga pinirmahan niya ang lubos niyang nauunawaan at alin ang pinili na lamang niyang hindi busisiin. Sa kulturang kinalakihan niya sa loob ng bahay at negosyo, ang tanong na bakit ay madalas pinapalitan ng sino ang nagutos. At ang tama ba ito? Ay nilulunod ng kailangan ito. Alam niyang may mga shortcut. Alam niyang may mga pabor. Alam niyang may mga account na hindi dapat pinag-uusapan sa hapagkainan. Pero ang kaalaman pala ay may antas. May alam kang sapat para makinabang, pero kulang para maligtas. Hindi lahat, sa wakas ay sabi niya, at ang apat na pantig na iyon ay tila mas malakas pa sa sigaw. Pumikit si Althea saglit. Hindi siya umiyak, sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang balikat na kanina pa nakaigting, na parang may isang huling posibilidad na tahimik niyang hinahawakan at ngayon ay tuluyan ng bumitaw. Iyon lang ang gusto kong malaman, aniya. At ang tono niya ay mas masakit kaysa anumang eksena, dahil wala na rito ang pag-asang maitatama pa ang kasinungalingan. Sa dulo ng mesa, si Bianca ay nakamasid lamang. Hindi niya inaasahang makakaramdam pa siya ng kahit anong awa para kay Mateo, pero naroon iyon, maliit, nakatago sa likod ng galit at layunin. Sa ilang gabing nakita niya itong mag-isa sa opisina, wala ng korbata, nakabukas ang itaas na butones ng polo, nakatulala sa city lights habang hawak ang malamig na kape, naisip niyang marahil biktima rin ito ng pamilyang kinalakihan. Ngunit bawat pagkakataong susubukan niyang maawa, bumabalik ang alaala ng ama niyang namatay na hindi man lamang naibalik ang pangalan, at muli siyang tumitigas. Ang pinto ng conference room ay muling bumukas, at isang batang staff mula sa communications team ang halos madapa sa pagmamadali, bitbit ang tablet na may live feed mula sa news channels. Sir, hingal niyang sabi, nasa lahat na po. Lumabas na rin po yung lumang isyo tungkol kay Mr. Ramon Vergara. May nag-send po sa media ng comparative documents. Dahan-daang napalingon ang lahat kay Bianca. Hindi siya nagkaila, hindi ako ang nagpadala sa media, sabi niya. Sa counsel at investigator ko lang nanggaling ang copies ko. May ibang gustong pabilisin ito. Sa isang saglit, sabay-sabay silang napatingin kay Lucas. Umirap ito, pero may bahagyang pagkibot sa gilid ng labi. Paborito ninyo talaga akong kontrabida kapag convenient, sabi niya, dahil kadalasan, ikaw nga, putol ni Veronica, at hindi na niya itinago ang puot sa boses,
Si Don Emilio ay hindi tumingin kahit kanino. Nakapako ang tingin niya sa live feed sa tablet, footage ng gate ng headquarters, mga camera, mikropono, headline banners na paulit-ulit umiikot sa ibaba ng screen. Villarreal Holdings under scrutiny. Family scandal deepens. Old partner case resurfaces. Sa bawat salitang dumadaan, pakiramdam niya ay may nagbubunot ng isa pang pako sa pundasyon ng imperyo niya. Napakaraming taon niyang ginugol sa paghubog ng kontrol sa municipal offices, sa boardrooms, sa mga dinner na may kasamang ngiti at paniningil at ngayon, ang kontrol ay lumalabas sa mga kamay niya hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa katotohanang pinabayaan niyang mamuo sa loob ng sarili niyang pamilya, eye close ang floor, utos niya sa security head. Walang papasok na media. Ang mga empleyado ay advice ninyong manatili muna sa kani-kanilang department. Walang magsasalita sa press nang walang approval. Tumango ang security head, ngunit bago pa ito makalabas ay nagsalita ang abogado, maingat ang tono, "Sir, sa puntong ito, maaaring magmukha tayong obstruction kapag sobra ang paghihigpit. Kailangan nating magmukhang cooperative." Magmukhang, ulit ni Don Emilio, saka dahan-daang tumingin sa kanya. "Iyan ang problema sa inyo. Lahat hitsura, wala nang laman." Hindi na sumagot ang abogado. Alam niyang sa ganitong sandali, hindi legal precision ang nangingibabaw kundi personal na bagsik. Sa kabilang dulo, si Lucas ay tumayo na rin, inayos ang cuff ng kanyang mangas, saka itinulak ng bahagya ang upuan paatras gamit ang tuhod. "Since everybody is suddenly allergic to me," sabi niya, "baka mas mabuting kausapin ko na lang ang board ng direkta bago pa sila makabasa ng kung ano-ano sa TV." "Uupo ka," mariing sabi ni Don Emilio. Hindi malakas ang boses, pero sapat para huminto ang lahat. Saglit na nagtagpo ang mga mata ng mag-ama, at doon nakita ni Mateo ang matagal na niyang hindi napapansin, hindi takot si Lucas sa ama nila. Matagal nang hindi. Ang meron dito ay pagkairita ng taong naniniwalang matagal na siyang dapat nakaupo sa kinatatayuan ng matanda. "Hindi mo na ako mapipigilan sa simpleng utos, Dad," sabi ni Lucas, at may lamig na tumagos maging kay Veronica. "Hindi na ito bahay kung saan sapat ang tingin mo para manahimik kami. May board, may shareholders, may alliances, at ilan doon ang binili mo gamit ang perang hindi mo pinaghirapan?" Tanong ni Bianca. Napatingin si Lucas sa kanya. "Mas mabuting pag-usapan nating dalawa ang morality kapag wala kang record ng entrapment at emotional manipulation." Kumunat ang noo ni Althea, ngunit si Bianca ay hindi umurong. "Gusto mong pag-usapan ang manipulation? Sige, pag-usapan natin kung paanong inutusan mo akong bantayan ang emails ni Mateo noong una dahil pinagdudahan mong may sarili siyang channel sa ama mo. Pag-usapan natin kung paanong inalok mo ako ng posisyon sa isang subsidiary kapalit ng internal files. At noong tumanggi ako, saka mo ako sinimulang gamitin bilang pain sa intriga." Napabelang si Mateo kay Lucas, ang gulat ay may halong pagkasuklem. "You set this up. Don't be dramatic," sagot ni Lucas. "You did the rest all by yourself." Tumayo si Mateo nang biglaan, ang upuan niya ay kumalabog sa sahig. Sandaling nagtaasan ang mga boses sa hallway, marahil dahil may ilan ng staff na nakikibalita sa labas. "You fed me to this." Sigaw niya. "Ako ang gumawa ng mali." "Oo, pero sinadya mo." Hindi gumalaw si Lucas. "Sinadya kong hayaang lumabas kung ano ka kapag walang sumasalo sa kalokohan mo." Sa isang iglap ay umabante si Mateo, ngunit naunahan siya ng security head at ng dalawang tauhan nito. Nahawakan nila siya sa braso bago pa siya makalapit kay Lucas. Nagpumiglas siya, hindi dahil balak niyang manuntok lamang, kundi dahil iyon na lang ang natitirang pisikal na ebidensya na may control pa siya sa kahit isang bag-ace sa sarili niyang galit. "Tama na," boses iyon ni Veronica, at hindi niya inaasahang ganito kalakas ang ilalabas ng dibdib niya. Napalingon ang lahat. Maging si Mateo ay natigilan. Nakatayo siya ngayon, mapatlang ngunit tuwid ang likod, at sa kamay niyang nakapatong sa mesa ay halatang nanginginig ang mga daliri. "Hindi ko alam kung may matitira pa sa pamilya nating ito," sabi niya, "pero kung magpapatayan kayo rito, mas lalo lang ninyong pinapatunayan na tama ang lahat ng sinasabi laban sa atin." Huminga siya ng mabigat, saka tumingin kay Don Emilio. "At ikaw, Dad, huwag mo nang ipasa sa amin ang bigat ng mga desisyong ikaw ang nagsimula." Tinamaan si Don Emilio sa paraang hindi ipinakita ng mukha niya. Sa maraming taon,
Si Veronica ang pinaka hindi niya kinatakutang mapalayo, dahil ito ang laging bumabalik, laging mahinahon, laging naniniwalang may mabuti pa sa likod ng tigas niya. Ngayon, ang narinig niya ay hindi paghiling kundi paghatol. Hindi sigaw ng anak na nanghihingi ng lamang, kundi boses ng babaeng sawang maging pandikit ng mga bitak na siya rin ang nasusugatan. Sa labas ng pinto, lumakas ang bulungan. May kumatok muli, mas mabilis, mas padalos-dalos. Pumasok ang isa pang executive assistant, hawak ang printed memo at isang tablet. Sir, may emergency board call po in 15 minutes. Ilang independent directors are asking if you will step aside temporarily. Ang salitang step aside ay tila may sariling bigat. Hindi ito simpleng pahinga. Ito ang polite na bersyon ng pagtulak sa bangin para mukha pa ring disente. Kinuha ni Don Emilio ang memo, binasa ang unang mga linya, at sa sobrang higpit ng hawak niya ay halos kumulubot ang papel. Hindi niya akalaing aabot sa ganito kabilis. Pero alam din niyang ganito nga kumilos ang mga tao sa taas. Kapag may dugo sa tubig, hindi sila nagtatanong kung sino ang nasugatan, tinitiyak lang nilang hindi sila ang unang malulunod, sino ang nag-convene. Tanong niya, Director Sarmiento daw po initiated, sir. Backed by 2 institutional representatives. Napangisi si Lucas, maliit lamang ngunit napansin iyon ni Veronica. Of course, bulong niya sa sarili. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon para malaman na matagal nang nakikipag-usap ang kapatid sa mga direktor na iyan. Bigla niyang naalala ang isang dinner 2 months ago na hindi nakadalaw si Lucas sa birthday ng pamangkin nila dahil may client meeting. Naalala niya rin ang isang fundraising event kung saan kakaiba ang init ng pakikitungo ni Director Sarmiento kay Lucas. Noon ay walang saysay ang mga detalyeng iyon. Ngayon ay parang mga piraso silang sabay-sabay umaangkop sa hulma. Ikaw, sabi niya kay Lucas, halos pabulong ngunit matalim, matagal mo nang inaabangan ito. Lahat naman kayo, sagot nito. Ako lang ang umamin sa sarili ko. Nakahinga ng malalim si Althea, saka inayos ang buhok niyang bahagyang kumawala sa clip. Ang simpleng galaw na iyon ay parang paghahanda sa gera, hindi sa ganda. Fine, sabi niya, mag-board call tayo. Pero bago iyon, malinaw dapat kung ano ang posisyon ng bawat isa. Hindi pwedeng puro denial habang may preservation request na sa records. Tumingin siya kay Don Emilio. Kung hindi ka kusang hihiwalay sa day-to-day control habang may investigasyon, magmumukha kang guilty. Napatingin si Mateo sa kanya, may halo ng pagkamangha at sakit. Ito ang babaeng minsan ay sinabihan niyang huwag nang sumausaw sa operasyon dahil hindi nito mundo. Ngayon, siya ang may pinakamatinong baso sa gitna ng nalalasing na banggaan. At kung humiwalay ako, tanong ni Don Emilio, hindi na mayabang, kundi mabigat. Sino ang hahawak? Isa sa 2 anak kong handang ibenta ang isa't isa. Hindi agad nakasagot si Althea. Dahil iyon ang bangin, kailangan iligtas ang kumpanya, pero bawat posibleng sasalo ay may sariling dumi. Sa katahimikang iyon, si Bianca ang nagsalita, hindi bilang kalaban kundi bilang taong malinaw ang tingin mula sa labas ng dugo. Hindi po kailangang pamilya ang humawak muna, sabi niya. Independent Interim Committee, Outside Counsel, Full Audit. Umiling si Lucas, that will kill confidence. May confidence pa ba? Balik ni Veronica. Tumama iyon. Lahat sila alam ang sagot. Hindi na usapin kung may mawawala pa. Usapin na lang kung gaano kalaki ang mawawala at kanino una kakapit ang sisi. Lumapit si Mateo sa mesa. Mas mabagal na ngayon ang kilos. Tila nauubusan ng lakas ang dating sigla ng galit. Pinagmasdan niya si Althea, si Bianca, ang ama, ang kapatid niyang babae, at unti-unti niyang nauunawaan na ang pinakamabigat sa lahat ay hindi lamang ang maaaring ikaso sa kanya kundi ang ideyang kahit maligtas siya sa legal na laban, wala nang babalikan na dating anyo ng buhay niya. Hindi na maibabalik ang pagtingin ni Althea. Hindi na mabubura ang gamit na ginawa ni Lucas sa kanya. Hindi na mahuhugasan ang pag-amin ng ama nila. At sa unang pagkakataon, may isang bahagi sa loob niya na napagod ng lumaban para sa trono na baka noon pa man ay bulok na ang kahoy. I'll testify, sabi niya, at napatingin ang lahat. Maging si Bianca ay bahagyang natigilan. Kung may formal investigation, magsasalita ako sa lahat ng alam ko. Sa mga pinirmahan ko, sa mga utos na tinanggap ko, sa mga shortcut na pinalampas ko. Napamura si Lucas sa ilalim ng hininga. Si Don Emilio ay tumitig lamang sa anak,
At sa likod ng titig na iyon ay may kakaibang halo ng galit at mas masakit na pagkilala, ang desisyong hindi niya magawa noon, maaaring gawin ng anak niyang matagal niyang pinalaking sumusunod lamang. Huwag kang magpakabayani, sabi ni Lucas. Hindi ka lilinisin ng pag-amin. Hindi ko na sinusubukang luminess, sagot ni Mateo. Sawang-sawa na akong lumubog habang nagpapanggap na umaangat. Sa labas, lalong lumakas ang sigawan ng media, kasabay ng pagdating ng ulan na biglang humampas sa salamin ng gusali. Kumitid ang tanaw sa syudad, nagmistulang abo ang langit sa pagitan ng mga gusali, at sa loob ng conference room ay kumislap ang mga ilaw dahil sa saglit na pagbaba ng boltahe, sapat para mapatingin ang lahat sa kisame, sapat para maramdaman nilang kahit ang gusali ay hindi nabuo ang kumpiyansa. Ibinaba ni Don Emilio ang memo sa mesa. Mabagal siyang umupo muli, na parang ang simpleng pagyuko ng tuhod ay pag-amin na rin ng edad at bigat. Ihanda ninyo ang board call, sabi niya sa assistant, at tawagin ang external counsel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Veronica. Ikaw ang sasama sa akin sa call. Nagulat siya. Bakit ako? Dahil sa inyong lahat, ikaw lang ang hindi pa lubusang kinakain ng gutom sa kapangyarihan. Hindi iyon papuri, hindi rin iyon ganap na tiwala. Isa iyong desperadong pagpili sa pinakamalinis na kamay sa kwartong puno ng marka. Ngunit alam ni Veronica na sa pagtanggap niya nito, may kapalit. Kapag sumama siya sa ama, maaaring isipin ng iba na pumapanig siya rito. Kapag tumanggi siya, baka tuluyang mapunta ang kontrol sa mas maruruming kamay. Walang malinis na galaw. Iyan ang pinakamasakit na pamana ng pamilyang ito. Huminga siya, sumulyap kay Althea na bahagyang tumango, kay Mateo na nakayuko ngunit tila handa ng mabasag, at kay Lucas na ngayon ay tunay ng malamig ang mga mata, parang sinusukat na ang bago niyang kalaban. Sasama ako, sabi ni Veronica, at sa mismong sandaling iyon ay alam niyang may isa na namang pader sa pagitan nilang magkakapatid ang tuluyang tumibay. Sa dulo, dahan-daang isinara ni Bianca ang laptop, ngunit bago niya iyon tuluyang maikasa sa ilalim ng braso ay may pumasok na bagong mensahe sa screen na hindi niya inaasahan galing sa investigator na tinawagan niya kagabi. Iisang linya lang, "The old witness is willing to talk, but only if she is protected before tonight." Nanlamig ang palad niya. May isa pang taong buhay na may kayang magdugtong sa nakaraan nila ni Don Emilio, at bago pa siya makapagpasya kung kanino sasabihin iyon, umilo ang phone ni Lucas sa bulsa niya sa ikalawang pagkakataon, at sa maliit na refleksyon sa salaming dingding ay nasalayan ni Bianca ang preview ng mensahe, "Package is moving. No more delays." Hindi agad huminga si Bianca pagkatapos mabasa ang mensahe, para bang sa isang segundo ay natigil ang katawan niya sa pagitan ng dalawang pasya, ilalantad ba niya agad ang bagong impormasyon at magdudulot ng panibagong pagsabog sa loob ng kwartong halos hindi nakayanin ang bigat ng mga lihim, o ikukuha muna niya ng tiyempo ang sarili para maintindihan kung gaano kalaki ang susunod na galaw ni Lucas. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, humahampas sa salamin na parang mga palad na nagmamadaling makapasok, at sa bawat guhit ng tubig na dumudulas pababa sa bintana ay tila mas lalong lumalabo ang skyline ng lungsod, nagiging abstract ang mga gusali, mga hugis na desyituwid at kontrolado ngunit ngayoy waring natutunaw sa abo ng hapon. Sa kabilang dulo ng mesa, si Veronica ay tumayo ng maayos, pinisil ng marahan ang tulay ng ilong bago inayos ang mga dokumentong nasa harap niya, hindi dahil kailangan pa iyong ayusin kundi dahil may mga tao talagang humahanap ng kaunting kaayusan kapag walang mahanap na katiyakan, at sa kilos niyang iyon ay may bakas ng ina nila, ang paraan ng pagtipon ng mga kalat bago harapin ang bagyo, ang ugaling tahimik ngunit hindi mahina. "We need structure," sabi niya, pilit pinapantay ang boses. Kung walang malinaw na usapan bago ang board call, kakainin lang tayo ng kanya-kanyang depensa. Tumingin siya kay Don Emilio, pagkatapos kay Mateo, kay Althea, kay Bianca, at sa huli kay Lucas. One at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay ang kasalanan at sabay-sabay din ang pagtakas. Bahagyang napataas ang kilay ni Lucas, ngunit sa halip na tumutol ay umupo siyang muli, ang galaw ay mabagal at halos mayabang, na para bang pinakikinggan lamang niya ang isang mas batang kapatid na pansamantalang pinagbibigyan. Sa loob niya, mabilis ang takbo ng isip. Ayaw niya ng mga ganitong sitwasyon na may mahahabang paliwanag at emosyonal na paglalatag, dahil sa ganitong mga sandali mas maraming di inaasahang bagay ang lumalabas, mas maraming taong biglang nagkakaroon ng konsensya, mas maraming luma at walang silbing prinsipyo ang bumabalik mula sa hukay. Ang gusto niya ay bilis, kilos,
pressure, at malinaw na pabor. Kaya hindi siya komportable ngayon, at lalo siyang nainis sa sarili dahil may iilang pagkakataon na nararamdaman niyang nababasa na siya ni Veronica, ni Bianca, kahit hindi pa kumpleto ang hawak ng mga ito. Fine, sabi niya, bahagyang nakasandal sa upuan. Start with me if that makes everyone feel righteous. Hindi ito tungkol sa righteousness, sabi ni Althea habang dahan-daang isinasara ang kanyang folder at itinataas ang paningin sa kanya. Tungkol ito sa kung sino ang may susunod pang sisirain kapag hindi napigilan. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa pagitan nilang dalawa ay may kakaibang uri ng mutual recognition. Hindi sila naging malapit kailanman. Kay Mateo umiikot ang formal na ugnayan nila. Ngunit pareho nilang kilala ang ugali ni Lucas, ang paraan nitong ngumiti kapag may nakita itong kahinaan, ang paraan nitong magkunwaring neutral habang maingat na itinutulak ang isang tao sa maling direksyon. May board support ka na ba bago pa pumutok ang party scandal? Tanong ni Veronica. Hindi sumagot agad si Lucas. Itinaas niya ang isang daliri at marahang kinatok ang mesa. Minsan, 2 beses, 3 beses, na para bang binibilang kung alin sa mga katotohanan ang maaaring aminin ng hindi tuluyang nagbubukas ng pinto. Everyone in this room knows that transition talks happen in family corporations, sagot niya. Hindi krimen ang paghandaan ang posibilidad na bumigay ang lumang liderato. Hindi krimen ang maghanda, sabi ni Mateo, paos ang boses ngunit hindi na sumisigaw. Pero krimen ang magtulak, narinig ni Veronica ang bigat sa tinig ng kuya niya at napalingon siya rito. Kanina lamang ay puno ito ng init at depensa, pero ngayon ay may kakaibang pagkaputol na sa mga salita, iyong uri ng tunog ng taong dahan-daang inaamin sa sarili na hindi na siya kayang iligtas ng dating imahe niya. Ang hem ng kanyang manggas ay bahagyang basa, marahil mula sa pawis o sa tubig na naisalpak sa mesa nang hindi niya napansin. Hindi na siya mukhang paboritong tagapagmana. Mukha na siyang lalaking natutong magsuot ng awtoridad ngunit hindi natutong buhatin ang dumi nito. Sabihin mo na lang ang totoo, sabi ni Veronica. Nakipag-usap ka ba sa board para mapalitan si Dad bago pa ito? Oo, diretso ni Lucas, at ang kawalan ng pag-aalinlangan sa sagot ay nakapagpalamig ng hangin sa silid. Matagal na, dahil matagal na ring obvious na hindi na sustainable ang style niya. At dahil matagal ko nang nakikita na si Mateo ang pinakamahinang uri ng paborito iyong maraming binibigay pero kaunting sinisiyasat. Bamaling si Mateo sa kanya at sa isang kisap mata ay tila babalik ang dating init ng alitan, ngunit pinigilan niya ang sarili, hinigpitan ang panga, ibinuka ang kamay at muling isinara, parang pinapaalalahanan ng sariling anumang pisikal na galaw ngayon ay lalo lamang magagamit laban sa kanya. Sa loob-loob niya, nakakasuka ang pagiging tama ng ilang bahagi ng sinabi ni Lucas. Pinaburan nga siya, maraming beses siyang sinalo ng ama, ng legal team, ng sistema. Ngunit ang nakakabaliw ay ang paraan ng kapatid niyang gamitin ang totoo para ikubli ang mas malala pang totoo, at ang package. Tanong bigla ni Bianca, at sa sandaling iyon ay sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Hindi nagbago ang mukha niya, ngunit iniangat niya ang laptop ng kaunti, sapat para may pakitang may nakita siyang hindi para sa iba. Naningkit ang mga mata ni Lucas. Anong package? Iyong gumagalaw na raw. No more delays. Tahimik ang pagkakasabi niya, ngunit ang epekto ay tila may naglaglag ng bakal sa gitna ng lamesa. Kumilos si Lucas, halos imperceptible, isang maliit na paghigpit ng balikat, isang maikling paghinga na hindi man lang umabot sa tunog ngunit sapat para sa mga taong sanay na sa micro-expression ng mga nagsisinungaling. Wala akong obligasyong ipaliwanag ang bawat mensahe sa cellphone ko. Kapag may preservation request na ang Fiscal's Office at may history ka ng paggalaw ng ebidensya, meron, sabi ni Althea. Anong package? Ulit na tanong ni Veronica, ngayon ay mas mabagal, mas mabigat ang bawat pantig. Tumingin si Lucas sa kanilang ama, tila sinusukat kung gaano pa karami ang kayang hawakan ng matandang lalaki bago tuluyang sumabog. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling tahimik, nakaupo, ang baston ay nasa gilid ng hita, ang mga daliri ay marahang kinikiskes ang hawakan nito. Sa loob niya, may humihilab na pagod na hindi na simpleng emosyon. Hindi na ito galit lamang sa mga anak, o hiya sa media, o kaba sa kaso. Ito na ang pagharap sa katotohanang lumaki ang mga anak niya sa loob ng sistema ng takot at transaksyon na siya rin ang lumikha. Si Mateo ang naging sunod son na nalunod sa pribilehiyo.
Si Lucas ang naging gutom na natutong manakit para hindi maiwan. Si Veronica ang naging tagapuno ng puwang, laging tumatahi ng punit na hindi naman siya ang Samira. At ngayong nakaupo siya rito, pinapanood ang tatlo, wala siyang ibang masisi kundi ang sarili niyang paraan ng pagmamahal ibinibigay sa anyo ng kontrol, gantimpala, at katahimikan, answer her, sabi niya kay Lucas. Napabuntong hininga si Lucas, pagkatapos ay sumandal ng mas maayos, parang abogado sa sarili niyang depensa. Archive transfer, sabi niya. May ilang physical record sa offsite storage na pinapagalaw ko pabalik para mas madaling ma-review ng board at council. Iyan ang package. Sino ang nag-authorize? Tanong ng abogado, ngayon ay mas alerto na rin, halatang lumilipat ang isip sa proseso at liability. I did, sagot ni Lucas. As Vice Chair, suspended ka na effective immediately, singit ni Don Emilio. At kahit hindi pa, may preservation request na. Walang dapat gumalaw. Hindi sumagot si Lucas, ngunit ang katahimikang ibinigay niya ay hindi pagsunod kundi kalkulasyon. Sa isip niya, masama ang tiyempo ng pagkakahuli sa mensahe, pero hindi pa tapos ang laro. Ang package ay hindi simpleng records transfer, may laman iyong isang lumang ledger at kopya ng communications na maaaring magdikit sa ama nila sa mas maagang yugto ng mga anomalya, ngunit maaari ring magpalubog sa kanya kung mapapatunayang siya ang nag-utos ng pagkuha nito. Kailangan niyang makuha iyon bago ang sinuman. Kailangan niyang masigurong sa kahit anong bersyon ng katotohanan na lalabas, siya ang may hawak ng pinakamasakit na pahina, security, sabi ni Bianca, lumingon sa head of corporate security na nasa pintuan pa rin. You might want to confirm kung saan nanggagaling at saan papunta ang transfer na iyon. Nag-alinlangan ang lalaki at tumingin kay Don Emilio para sa huling utos. Tumango ang matanda, do it, now. Umalis agad ang security head, may kasama ang isang staff, at sa pagsara ng pinto ay muling bumalik ang silid sa masikip nitong katahimikan. Sa labas, bahagyang dumadagundong ang kulog, at ang ilang ilaw sa katabing gusali ay nagmistulang kumikislap sa likod ng kurtina ng ulan. Ang conference room, na Daisy dinisenyo para sa mga deal, forecast, expansion maps, at celebratory champagne pagkatapos ng malalaking contract signings, ngayoy mukha ng interrogation chamber ng sarili nilang mga kasalanan, may isa pa, sabi ni Bianca, hawak pa rin ang laptop. Message from the investigator. Tumingin siya kay Don Emilio. May matandang witness na handang magsalita, but only if protected before tonight. Dahan-daang napataas ang tingin ng matanda. Hindi agad siya nagsalita, ngunit may bahagyang pagbabago sa mukha niya. Iyong halos hindi mapapansing paghina ng mata na senyales ng pagkatama ng isang alaala. Sino? Tanong niya. Hindi pa sinasabi sa text, sagot ni Bianca. Pero mukhang konektado sa old case. Female. Mahina niyang tanong, at doon natigilan si Bianca. Hindi ko alam, sagot niya, pero sa loob-loob niya ay napansin niya ang paraan ng pagtatanong nito hindi malabo, hindi random, kundi parang may isang partikular na tao agad na pumasok sa isip. Napansin din iyon ni Veronica. May iniisip ka bang tao, Dad? Napalunok si Don Emilio. Sa edad at posisyon niya, bihira siyang makitang naghahanap ng salita. Ngunit ngayon, hinawakan niya muna ang gilid ng mesa, inangat ng bahagya ang baba, at saka tumingin sa ulan sa labas. May isang dating staff sa accounting, sabi niya sa wakas. Nena de la Cruz, tahimik na babae, magaling sa detalye, masyadong maraming nakita. Tumingin siya kay Bianca. Siya ang unang nagsabing may mali sa attribution laban kay Ramon. At anong ginawa mo? Tanong ni Veronica, kahit alam na niya ang posibleng sagot. Tumahimik si Don Emilio. Sa katahimikang iyon, hindi na kailangang punan ng mga salita ang laman. Sapat na ang hindi niya pagsagot. Sapat na ang paraan ng pag-iwas niya sa mata ng anak. Sapat na ang mabagal niyang paghinga, na para bang bawat hinga ay kumakayod sa putik ng 2 dekadang itinabing alaala. Nilaipat siya, sabi niya. Binayaran ng separation. Pinatahimik. Pinatahimik mo, mariing sabi ni Mateo. Wala nang takot sa ama ang tono niya ngayon. Galit na may kasamang pagkadiri sa sarili, dahil sa unang pagkakataon ay malinaw sa kanya na hindi lamang siya tagapagmana ng negosyo kundi tagapagmana rin ng paraan ng ama nilang gawing administrative move ang pagkasira ng buhay ng iba. Kaya ka hindi nagtitiwala sa kahit kanino, bulong ni Veronica, hindi alam kung sa ama ba niya o sa sarili niya iyon sinasabi.
Bigla niyang naalala ang ina nilang ilang beses nagsimulang magsalita sa hapag pero tumatahimik kapag nakatingin na si Don Emilio. Naalala niya ang mga pagkakataong may mga kasambahay na biglang nawawala at ang paliwanag ay umuwi na sa probinsya. Naalala niya ang pag-iral ng katahimikan bilang survival skill sa loob ng bahay na ito, at naisip niya kung ilang katotohanan ang namatay bago pa man umabot sa salitang proof. Ilgo, sabi ni Bianca. Ako ang makikipagkita sa witness. Hindi. Mabilis na sabi ni Lucas, sa katila napaikan sa sarili dahil lumabas ang reaksyon niya ng ganoon kabilis. Lahat ay lumingon sa kanya. Hindi ligtas, bawi niya, ngunit huli na. Naramdaman ni Bianca ang pagtibok ng loob niya. Exactly, sabi niya. Kaya kailangan. Hindi ka lalabas ng mag-isa, sabi ni Althea, at ang pagkakasabi niya ay hindi utos kundi practical na pasya. Kapag totoo yang package at may gumagalaw na physical records, posibleng may kasamang pressure tactic. Hindi ka pwedeng walang kasama. Ako sasama, sabi ni Mateo. Agad napatingin si Althea sa kanya, at sa tingin iyon ay may halong disbelief at lumang instinct na pigilan siyang gumawa ng isa na namang desisyong pabigla-bigla. Ngunit nakita rin niya sa mukha nito ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita, hindi depensa para sa sarili, kundi pagsisikap na gumawa ng tama kahit huli na. Hindi ka pwede, sabi ng abogado. Given your exposure, anumang kilos mo outside this floor can be construed as interference. Lahat na lang interference, bulong ni Mateo, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Ramdam niya ang bigat ng bawat mata sa kanya, ang pagiging liability niya sa bawat silid. Nakakapagod na ang papel na iyon, ngunit iyon na ang totoo. Sa kabilang dulo, si Veronica ay mabilis na nag-iisip. May board call sa loob ng ilang minuto. May witness na kailangang masecure bago maggabi. May posibleng paggalaw ng records. May media sa lobby. At sa gitna ng lahat, may ama siyang posibleng tuluyang matanggal, kuya niyang posibleng tumstigo, isa pang kuya na posibleng gumawa ng mas maruming hakbang, at isang babae na minsang inakala nilang side character lamang ngunit ngayon may hawak ng ugat ng lumang kasalanan ng pamilya. Walang espasyo para sa emosyon, ngunit iyon mismo ang nagpapabigat sa dibdib niya. Gusto niyang umiyak, sumigaw, umuwi, mahiga sa sahig ng lumang kwarto niya at takpan ang ulo ng unan gaya noong kabataan nila kapag nag-aaway ang mga magulang. Ngunit hindi na siya batang may pribilehiyong magtago. Listen, sabi niya, inaayos ang tono. Split natin ang kailangan. Dad and I handle the board call. Althea, coordinate with counsel and preserve everything digital and physical. Mateo, stay here and make a written chronology habang sariwa pa sa utak mo lahat ng pinirmahan mo, lahat ng oral instructions, lahat ng alam mo. Bianca, huminto siya sandali at tumingin dito. Hindi kita lubos na kilala, pero ikaw ang pinakamalapit sa witness na ito. Sasamahan ka ng independent security, hindi company security lang. At sino ang mag-aayos nun? Tanong ni Althea. Sumagot si Bianca, may contact ang investigator. I can call. Umiling si Lucas, saka tumawa ng maikli. Amazing. In one afternoon, kayo na ang bagong gobyerno ng kumpanyang ito. At least may direksyon, sagot ni Veronica. Ikaw, stay put, not a chance. Tumayo si Lucas at ngayong hindi na niya itinago ang impatience, mas mabilis at mas matulis ang kanyang mga galaw. Hindi ninyo ako ikukulong dito habang pinag-uusapan ninyo ang future ko. Future, sabi ni Don Emilio, at sa unang pagkakataon mula kanina ay may apoy na bumalik sa boses niya. Iniisip mo pa rin ang future mo. Tingnan mo ang paligid mo. Tumingin si Lucas sa ama, at sa mukha niya ay may sumiklab ding matagal ng kinikimkim. Oo, future ko. Dahil kayong lahat, may luxury na isipin ang moral cleansing. Ako wala. Simula bata tayo, laging si Mateo ang front, si Veronica ang malinis, at ako ang marunong gumawa ng kailangang gawin. Kapag madumi, sa akin lalapit. Kapag tapos na, sa kanya ang papuri. Napatingin si Mateo sa kanya, at kahit puno siya ng galit, may bahagi sa loob niyang tinamaan. Dahil totoo, sa ilang taon ng pagtakbo ng negosyo, si Lucas nga ang madalas tumawag sa mga taong ayaw niyang makausap, si Lucas ang humaharap sa mga alkalde, sa mga broker, sa mga fixer na hindi nila tahasang tatawaging ganoon. Ngunit ang problema ay natutunan nitong gawing identidad ang pagiging kinakailangang halimaw. Hindi kita inutusan na sirain ako, sabi ni Mateo.
Hindi, sagot ni Lucas. Sarili mo yun. Pinabilis ko lang. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang tablet na hawak ng communication staff. Board is waiting, sir. Tumayo si Don Emilio, mas mabagal ngayon, ngunit nang tumuwid siya ay may huling bakas pa rin ng dating kapangyarihan. Veronica, tumingin siya rito at tumango. Bago sila lumabas, huminto si Don Emilio at tumingin kay Lucas. Kapag may nawala sa records, kapag may nasaktan sa witness na yan, hindi na kita ipagtatanggol. Ngumiti si Lucas, pagod at mapakla. Kailan mo ba ako ipinagtanggol? Walang sumagot. Lumakad si Don Emilio palabas kasama si Veronica at ang assistant na may dalang tablet, at sa paglabas nila sa hallway ay tumama agad sa kanila ang ibang uri ng lamig, iyong lamig ng corporate corridors na sinadya upang magmukhang kalmado kahit puno ng panik ang mga kwarto. Sa malayo, may mga empleyadong kunwaring dumadaan lamang ngunit halatang nakikibalita, may mga pinto ng opisina na bahagyang nakaawang, may mga matang mabilis na umiiwas kapag nagtama ang tingin. Habang naglalakad si Veronica sa tabi ng ama, nararamdaman niya ang pagitan nila hindi lamang dahil sa mga hakbang kundi dahil sa mga taon ng hindi nasabing mga tanong. Gusto niyang tanungin kung minahal ba talaga nito si Ramon bilang kaibigan. Gusto niyang tanungin kung minahal ba talaga nito ang ina nila sa paraang hindi transaksyon. Gusto niyang tanungin kung minahal ba sila nito bilang mga anak o bilang extension ng apelyido. Ngunit wala ng oras, at marahil wala na ring sagot na kayang makagan. Sa likod nila, sa conference room, dahan-daang inilabas ni Bianca ang cellphone niya at pinindot ang numero ng investigator. Nang sumagot ang kabilang linya, maikli lamang ang sinabi niya, "Move her now." Incoming. At sa mismong sandaling ibinababa niya ang tawag, napansin niyang wala na si Lucas sa pwesto niya sa tabi ng mesa, nakabukas ng bahagya ang side door papunta sa private executive corridor, at sa sahig malapit doon ay naroon ang isang maliit na patak ng ulan mula sa sapatos na kasisimula palang mabasa. Napamura si Mateo sa ilalim ng hininga at agad siyang tumayo, napakalakas ng kaba sa dibdib na halos sumabay sa ugong ng ulan sa salamin, habang si Althea ay mabilis na lumingon sa side door, ang mga matay matalim at malinaw na agad ang hinala kung saan patungo si Lucas, dumaan siya sa private lift, sabi niya, at sa mismong sandaling iyon ay naunawaan ni Bianca kung gaano kalapit ang susunod na pinsala hindi na simpleng intriga sa boardroom, hindi na lamang dokumentong maaaring galawin, kundi isang buhay na maaaring patahimikin bago pa magsalita, isinukbit niya agad ang bag sa balikat, kinuha ang brown folder at laptop, ngunit bago siya makalakad ay hamarang si Mateo. Hindi ka aalis ng mag-isa, mariin niyang sabi. Kahit hindi ako pwedeng humarap sa investigasyon sa labas, hindi kita hahayaang habulin siya nang wala kang kasama. Humigpit ang panga ni Bianca. Gusto niyang sabihing wala siyang panahon para sa guilt-driven heroics, ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Mateo ay nakita niya roon hindi ang lalaking nambabae o ang executive na pumirma sa mga papel na nakasira sa buhay ng ama niya, kundi ang isang taong unang beses marahil sa mahabang panahon ay kusang gustong humabol sa tama kahit mali ang timing, kahit wala nang kasiguraduhang may matitira pa sa kanya pagkatapos nito. Kung sasama ka, susunod ka sa sasabihin ko, malamig niyang sagot. Tumango si Mateo, walang pagtutol. Sa gilid, si Althea ay agad tumawag sa abogado at sa external counsel, mabilis ang boses ngunit kontrolado, ipinapasa ang instruction sa preservation of records, sa lockdown, sa pag-secure ng executive mailboxes at off-site storage authorizations. Sanay siya sa pressure, sa mga dinner na puno ng politika at sa mga transaksyong nakatago sa pagitan ng magagalang ng ngiti, pero iba ito. Ngayon, hindi na siya umaakto bilang asawa o dekorasayon sa pamilya. Ngayon, siya ang isa sa iilang taong malinaw pa ang isip. At sa gitna ng lahat, may isang bahagi sa loob niya na tahimik na nagdadalamhati, hindi lamang sa pagtataksil ni Mateo kundi sa pagkawala ng bersyong matagal niyang ipinagtanggol sa sarili na kaya pa niyang iligtas ang kasal, na kaya pang ihiwalay ang personal sa maruming estruktura ng apelyidong pinasok niya. Hintayin niyo ang investigator's security contact sa lobby entrance B, sabi niya kay Bianca habang sinusulat ang isang numero sa likod ng business card. Doon hindi gaanong dinudumog ng media. Il-reroute company vehicles para malito ang nakatingin. At si Lucas, tanong ni Mateo, tumingin si Althea sa kanya, maiksi ngunit mabigat ang pagitan ng mga mata nila. Si Lucas, gagawin ang lagi niyang ginagawa. Uunahan kayong sirain ang narrative. Walang sumagot.
Dahil totoo iyon, sa executive corridor naman, mabilis ang lakad ni Veronica kasabay ng ama niyang halatang pinipigil ang bigat sa dibdib at tuhod. Hindi na niya ito inaalalayan. Hindi dahil wala siyang malasakit, kundi dahil may kakaiba ng distansyang nabuo sa kanila sa loob lamang ng ilang orasang uri ng distansyang hindi kayang takpan ng anak na likas na mapagpatawad. Habang papunta sila sa smaller boardroom para sa emergency call, nakikita niya ang refleksyon nilang mag-ama sa makintab na dingding, siya, tuwid ngunit naninikip ang lalamunan, si Don Emilio, matandang hindi pa lubos matanggap na ang pinakamasakit na pagyanig sa imperyo niya ay hindi galing sa kalaban sa negosyo kundi sa mga katotohanang itinanim niya sa sariling bahay. Veronica, tawag nito ng mahina, habang humihinto sila sa may pinto ng boardroom. Saglit siyang napatingin. Huwag mo munang isipin na lahat ng ginawa ko ay dahil lang sa kasakiman. Natawa siya ng walang saya. Mahirap maghanap ng mas magandang salita kapag ang resulta pareho rin. Hindi agad nakasagot si Don Emilio. Narinig niya ang sarili niyang paghinga, mabagal, mabigat. Akala ko noon, aniya, kapag naprotektahan ko ang kumpanya, naprotektahan ko rin kayo. Hindi mo kami pinrotektahan, mahina hong sagot ni Veronica. Tinuruan mo kaming manahimik. Tumama iyon sa matanda sa paraan na hindi ipinakita ng mukha niya, ngunit sa gilid ng kanyang mata ay may bahagyang pangingitim ng pagod. Bago pa humaba ang katahimikan, binuksan na ng assistant ang pinto at pumasok sila sa boardroom kung saan nakahanda na ang malaking screen, nakagrid ang mga mukha ng directors, investors, at counsel mula sa iba't ibang lokasyon. Bawat isa'y maayos ang itsura ngunit ramdam ni Veronica ang gutom sa impormasyon sa likod ng maamong corporate expressions. Sa kabilang banda, sa private lift pababa, si Lucas ay nakatitig sa numeric panel, paulit-ulit na pumipitik ang panga. Hindi niya planong tumakas. Hindi siya ganoon kasimple. Ang gusto niya ay maunang makarating sa basement access point kung saan papasok ang van mula sa off-site storage contractor. Nasa package ang leverage niya mga lumang ledger, photocopies ng unsigned memos, at isang maliit na recorder na minsang ibinigay sa kanya ng isang fixer mula pa sa lumang panahon ng ama niya. Hindi niya tiyak kung alin doon ang tunay na saysabog, pero alam niyang kapag nakuha ng investigator o ni Bianca ang una, wala na siyang matitira kundi depensa. At hindi siya lalaking lumaki sa bahay ni Don Emilio para matutong mabuhay ng walang sandata. Sa isip niya, paulit-ulit ang linya ni Veronica, walang clean solution. Totoo, ngunit sa mundo niya, ang pinakamalapit sa solusyon ay ang maunang magdikta kung aling dumi ang makikita ng lahat. Pagsapit niya sa parking level, sinalubong siya ng malamig na amoy ng konkreto, gasolina, at ambon na pumapasok mula sa bukas na loading bay. May ugong ng mga generator, mga yabag ng utility staff, at malayong sirena sa kalsada. Agad siyang naglakad sa service corridor papunta sa records access gate, at sa bawat hakbang ay mas malinaw sa isip niyang hindi na ito simpleng power play. Ito na ang yugto kung saan ang bawat maling desisyon ay maaaring mauwi sa kaso o kulungan. Ngunit kahit alam niya iyon, hindi pa rin nawawala ang kakaibang galit sa dibdib niya, galit sa amang ginawang instrument ang mga anak, galit kay Mateo na laging nagmumukhang mas disenteng bersyon ng parehong dugo, galit kay Veronica na ngayon biglang may moral center na parang hindi rin naman siya nakinabang sa pamilyang ito, at higit sa lahat galit sa takot niyang unti-unti nang lumilitaw. Sa kabilang elevator, habol ni Bianca at Mateo ang lobby reroute. Kasama nila ang isang independent security consultant na ipinadala ng investigator, isang dating police intelligence officer na si Aris Montalban, tahimik, matipuno, hindi pala biro ang mukha. Pagbukas ng pinto ng elevator sa service lobby, tumama agad sa kanila ang mas magulong tunog mula sa main entrance, mga camera shutters, sigawan, pangalan ng pamilya nila na paulit-ulit na ibinabato ng media. Dinala sila ni Aris sa mas makitid na koridor patungo sa exit B, at habang naglalakad ay mabilis niyang ibinigay ang impormasyon. The witness is in Mandaluyong, old apartment complex near a closed print shop. Investigators team was en route, but they lost visual on one suspicious motorcycle tail 20 minutes ago. Si Lucas, tanong ni Mateo. Wala pa tayong proof, sagot ni Aris. Pero hindi magandang coincidence. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa strap ng bag. Sa isip niya ay bumabalik ang mukha ng ama niyang si Ramon, payat na, matigas pa rin ang boses kahit ubos na ang kredibilidad sa paningin ng iba, paulit-ulit na sinasabing may isang babaeng accountant na natakot ngunit hindi nagsinungaling.
Noon ay bata pa siya at hindi niya ganap na uunawaan kung bakit may mga gabi na tahimik ang ilaw sa bahay nila at ang ama ay nakatitig lamang sa kahon ng mga lumang papel na para bang iyon na lang ang natitirang patunay na hindi siya buo ang kasalanan. Ngayon, heto na siguro ang huling hibla ng katotohanang matagal niyang hinabol. At may kapalit itong peligro, sa boardroom sa taas, nagsimula ang emergency call ng walang seremonyas. Mr. Villarreal, sabi agad ni Director Sarmiento mula sa screen, maayos ang ngiti ngunit matalim ang mata, for the protection of the corporation, the board needs clarity on whether you are stepping aside pending investigation. Napansin ni Veronica kung paano agad naging legal at malamig ang usapan, parang wala ng buhay na nasira, parang pawang metrics at exposure lamang ang halaga ng nangyayari. I am temporarily delegating operational oversight, sagot ni Don Emilio, pinipili ang bawat salita, taan interim committee with full cooperation on forensic review. And your sons? Tanong ng isa pang director. Suspended from operational control, sagot niya. May mumunting pagkislap sa ilang mukha sa screen, mabilis ngunit kita ni Veronica ang pagbawas ng pag-igting sa mga iyon. Hindi sila naghahanap ng katarungan. Naghahanap sila ng containment. Who will sit in the interim committee? External counsel, the CFO under supervision, and my daughter Veronica as family representative. Napalipat sa kanya ang mga mata sa screen. May bumati, may tumango, may ilan ang halatang sinusukat kung may sapat ba siyang bagsik para sa papel na iyon. Naramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan ngunit hindi siya umurong. I'm not here to preserve appearances, diretsong sabi niya. I'm here to preserve evidence and prevent further damage. Tahimik ang room sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo, at alam niyang sa ganitong mga sandali na susubok kung may bigat ang boses mo o dekorasayon ka lang sa sitting chart, sa parking service road, sumakay sina Bianca, Mateo, at Ares sa isang plain dark SUV. Habang umaandar palabas ng building, nasilaw si Mateo sa flash ng mga kamera kahit sa gilid lamang sila dumaan. May ilang reporter na nakapansin, tumakbo, sumigaw ng pangalan niya, may kumalabog sa gilid ng sasakyan nang may sumubok sumilip sa bintana, at sa loob niya ay may biglang alon ng hiya na hindi na niya maitago sa sarili. Hindi ito katulad ng corporate gossip na kayang patawanan sa private dinners. Ito'y lantad na kahihiyan, ang uri na humahabol sa pamilya, anak, at apelyido. Umupo siya ng mas mababa sa upuan, hindi para magtago sa media kundi para magtago sandali sa sarili niyang mukha. Napansin niyo ni Bianca ngunit wala siyang sinabi. May mga sandaling kahit anong sermon ay wala ng halaga. Ang parusa ay ang mismong panunood ng pagbagsak mo, Tok, sabi ni Ares habang minamaneho ang kotse. Everything about the witness. Anything unusual. Nena de la Cruz, sabi ni Bianca. Former accounting staff. Linked to old Vergara file. Possibly paid off. Possibly scared for years. Investigator says shall only talk if secured before tonight. Family. Unknown. Possibly alone. Health. Kumunat ang noo ni Bianca. Wala akong details. Tumango si Ares. Then assume she can panic, disappear, or switch sides if pressured. Sa salitang pressured, napatingin siya kay Mateo. Your brother does pressure. Napapikit si Mateo saglit. He does inevitability. Pinaparamdam niyang tapos na ang laban mo bago ka pa pumili. Mabilis ang takbo ng sasakyan sa basang kalsada, dumudulas ang mga ilaw ng lungsod sa salamin na parang mga luhang hindi tumutulo. Habang bumabagtas sila sa EDSA, dahan-daang gumagapang ang traffic dahil sa ulan at sa karaniwang gulo ng hapon, ngunit ang loob ni Bianca ay mas mabilis kaysa sa sasakyan. Sa bawat red light, pakiramdam na may nababawas na oras sa hininga ng katotohanan. Naiisip niya si Nena kung totoong siya nga iyon na matagal na nanahimik, marahil sanay nang umiwas sa pinto, sa tawag, sa anumang mukhang opisyal. Paano kung huli na sila? Paano kung ang tanging maabyutan nila ay isa pang saradong bibig at natatakot na kapitbahay? At sa ilalim ng urgency na iyon, may isa pang takot na hindi niya gustong pangalanan, paano kung magsalita ang babae at lumabas na ang ama niyang si Ramon ay hindi rin ganap na malinis? Paano kung ang ipinagtatanggol niya sa lahat ng taon ay isang lalaking dinaya rin ng sistema ngunit nakipaglaro pa rin dito? Kaya ba niyang tanggapin ang katotohanan kung hindi ito kasing linis ng hustisyang gusto niyang paniwalaan? Sa taas naman, nagpatuloy ang board call sa mas mabagsik na direksyon.
Ms. Villarreal. Tanong ng isang institutional representative. Are you prepared to support disclosure obligations even if they implicate family members? Tiningnan siya ni Don Emilio mula sa gilid. Hindi pagsusumamo ang nasa mata nito. Mas mapanganib pagkilala. Parang alam nitong dito mababasag ang huli niyang kakayahang i-claim ang kanya bilang bata pa at hindi kasali. Huminga ng mabagal si Veronica. Naalala niya ang mga pagkakataong siya ang laging inuutusang tumawag sa kapatid na ayaw umuwi, humawak sa kamay ng ina nilang nagkulong sa banyo pagkatapos ng away, ngumiti sa harap ng mga bisita kahit amoy niya ang tensyon sa buong bahay. Laging siya ang tulay. Laging siya ang may obligasyong hindi tuluyang maputol ang pamilya. Ngunit ang mga tulay rin ay napapagod, napupukpok, natitinag. Yes, sagot niya. Even if it implicates my father. Even if it implicates my brothers. Even if it implicates me. If there's anything I knowingly failed to act on. Sa unang pagkakataon sa buong araw, siya mismo ang nakarinig sa sariling boses na wala ng panginginig. Masakit, oo, pero may kakaibang linaw. Parang sa dami ng kasinungalingang bumalat sa apelyido nila, ang tanging paraan para makalanghap ay ang tumigil sa pagligtas ng mga taong ayaw namang iligtas ang tama. Sa service road ng Mandaluyong, bumagal ang sasakyan nang pumasok sila sa mas luma at mas makitid na kalye. Nakasandal ang mga tindahang sarado na, may mga tarp na inaanod ng tubig ulan, may amoy ng basang alikabok, mantika, at lumang kanal. Pinatay ni Aris ang main headlights pagliko sa likod ng isang lumang apartment block. We approach quiet, sabi niya. No names, no shouting. Tumango si Bianca. Lumabas sila sa sasakyan, ang ulan ay humina na ngunit sapat pa rin para mabasa ang balikat sa ilang segundo. Sa ikatlong palapag raw ang unit, sabi ng investigator text. Habang umaakyat sa makitid na hagdan, naririnig nila ang tunog ng TV mula sa ibang unit, iyak ng bata, kaluskos ng kawali, at ang amoy ng sinaing na bagong hango. Totoong buhay, payak, walang ideya sa mga bilyon at board votes na nagpapatakbo sa habol nila. Pagdating sa tapat ng Unit 3C, huminto si Bianca. May ilaw sa ilalim ng pinto. May maliit na paso ng tuyong halaman sa gilid. Walang ibang tunog. Kumatok si Aris, 2 beses, magaan ngunit tiyak. Walang sagot. Muling kumatok. Sa loob, may marahang kaluskos ng tsinelas. Napatingin si Bianca kay Mateo. Ang dibdib niya ay parang pinipiga. Bumukas ang pinto ng isang dangkal, at lumitaw ang isang matandang babae, payat, nakasuot ng lumang duster, ang buhok ay manipis at maingat na nakapusod. Nanginginig ang kamay sa doorknob, ngunit matalim pa rin ang mata. Sino kayo? Tanong niya. Bago pa sumagot si Bianca, may narinig si Aris na yabag sa hagdan sa ibaba mabigat, mabilis, hindi pangkaraniwang bisita sa ganitong oras Saturday bahagya siyang tumagilid. Isang palad ay agad napunta sa loob ng kanyang jacket habang sa kabilang dulo ng pasilyo ay gumuhit ang anino ng isa pang lalaking paakyat. Dahan-daang umatras si Aris, inilagay ang katawan niya sa pagitan ng hagdan at ng bukas na pinto, habang si Bianca ay bahagyang lumapit sa matandang babae at ibinaba ang boses, Tita Nena. Ako si Bianca, anak ako ni Ramon Vergara. Kailangan po namin kayong ilabas dito ngayon, at sa pagsambit pa lamang ng pangalang Ramon ay nagbago ang mukha ng matanda, hindi agad sa tiwala kundi sa pagbalik ng isang takot na matagal nang natutong manahimik, namilog ang kanyang mga mata, napahigpit ang hawak sa doorknob, at sa loob ng unit ay sumangga ang amoy ng lumang kahoy, menthol liniment, at nilamag na kape, mga amoy ng buhay na paulit-ulit ngunit payak, malayo sa makikinang na opisina at mabibigat na apelyido na patuloy pa ring humahabol sa kanya, mula sa ibaba ay lalong lumakas ang yabag, hindi nagmamadaling tumatakbo kundi may kumpiyansang paakyat, parang taong alam kung saang pinto siya tatango at hindi natatakot na may makasaksi. Inside, now, bulong ni Aris, at hindi na nagtanong si Bianca tinulak niya ng marahan ng pinto, sinabayan si Nena papasok, kasunod si Mateo na nanggaling sa gilid at mabilis na sinara ang pinto nang hindi ibinabagsak, saka iniikot ang maliit na lock na mukhang ilang ulit nang nasira at inayos. Ang unit ay masikip, may lumang sofa na may kupas na floral cover, isang electric fan sa sulok na nanginginig ang base, isang altar na may maliit na imahe ng Santo Niño at kupas na rosaryo, at sa maliit na lamesa malapit sa bintana ay may tambak ng mga plastik na lalagyan ng gamot, resibo, at isang tiniklap na pahayagan mula 2 araw na ang nakaraan,
Ang lahat ng iyon ay tumama kay Bianca nang sabay-sabay ganito namuhay ang babaeng may hawak ng isa sa pinakamahalagang katotohanan ng pamilya nilang winasak ng mga Villarreal, hindi sa protection, hindi sa ginhawa, kundi sa tahimik na pag-urong mula sa mundong minsang nagturo sa kanya na mas ligtas ang mawala kaysa magsalita. Sa pasilyo, huminto ang yabag sa mismong tapat ng unit, at sa isang saglit ay walang narinig kundi ang putol-putol na tunog ng electric fan at ang mahinang patak ng tubig mula sa leleyan ng pantalon ni Mateo papunta sa lumang sahig. Pagkatapos ay may tatlong marahang katok, hindi malakas, hindi marahas, pero mas nakakakilabot dahil may pagkamagalang. Iyong uri ng katok ng taong gusto kang maniwalang pwede pa kayong mag-usap ng maayos, Ma'am Nena. Tawag ng boses ng lalaki mula sa labas. Galing po kami sa records retrieval. May pirma po kayong kailangan I confirm. Hindi kumilos si Nena. Namutla siya ng higit, at sa nanginginig niyang paghinga ay halatang kilala niya ang uri ng boses na iyon hindi ang mismong tao marahil, kundi ang hulma ng isang sistemang marunong magpanggap na formal habang pinipilipit ang katotohanan. Napatingin siya kay Bianca, pagkatapos kay Mateo, at sa huli kay Ares na ngayon nakaposisyon sa gilid ng pinto, ang ulo'y bahagyang nakatagilid, nakikinig sa distansya ng mga yabag, sa bigat ng katawan sa labas, sa posibilidad kung ilan sila. Hindi ako pipirma, bulong ni Nena, ngunit hindi malinaw kung para iyon sa sarili niya o sa kanila. Hindi kayo pipirma sa kahit ano, sabi ni Bianca, at sa boses niyang iyon ay may pagdikit ng galit at pagmamakaawa. Kailangan lang po naming mailabas kayo. Ngunit bago pa niya matapos, muling nagsalita ang lalaki sa labas, mas mababa na ang boses ngayon. Ma'am, alam naming nariyan kayo. Huwag na po nating pahirapan ang isa't isa. Humigpit ang panga ni Mateo. Sa pandinig niya, walang duda, hindi ito random clerk, hindi simpleng messenger. Ito ang uri ng linyang ginagamit ng mga taong gusto kang magmukhang may choice kahit wala ka naman talaga, back window. Tanong ni Ares ng pabulong. Itinuro ni Nena ang maliit na kusina sa likod. May fire escape, pero kalaw angin, sabi niya, paos ang boses. Matagal nang hindi ginagamit, tumango si Ares at mabilis na lumipat sa kusina, sinilip ang likod. Mula roon, bumungad ang makitid na bakal na hagdan na basa ng ulan, kumakapit sa likod ng building, pababa sa madilim na eskinita na may ilang basurahan at nakaparadang sirang motorsiklo. Delikado, pero mas may pag-asa kaysa sa pinto sa harap. We move now, sabi niya. No noise. Sa labas, muling kumatok ang lalaki, mas madiin na. Ma'am Nena. At sa bawat katok ay parang tumatalo ng puso ng matanda sa lalamunan. Humawak siya sa gilid ng mesa, napayuko, at doon siya biglang nagsalita nang hindi tumitingin kahit kanino. Hindi ko sinabing malinis si Ramon, aniya, at napahinto si Bianca. Hindi iyon ang oras, ngunit lumabas ang salita na parang matagal nang nakaipit sa dibdib ng babae. Hindi rin siya lubos na inosente. Pero hindi siya ang pasimuno. Hindi siya ang may huling salita. Nanlamig ang palad ni Bianca. Narinig niya ang sariling paghinga, mabilis ngunit pilit pinapantay. Ito na ang kinatatakutan niya mula pa kanin ang katotohanang hindi kasing linis ng hustisyang matagal niyang kinapitan. Ngunit wala nang panahon para lamunin iyon ngayon. Mamaya na po, sabi niya, pinapalambot ang boses kahit bumibigat ang loob. Basta sumama po muna kayo. Tumango si Nena. Ngunit kita sa mukha niyang ang pagsunod ay hindi bunga ng ganap na tiwala kundi ng pagod. Pagod ng tumakbo, pagod ng magtago, pagod ng mabuhay na ang bawat katok sa pinto ay parang maaaring huli na. Sa boardroom sa headquarters, sumiklab ang isa pang uri ng paghahabol. We are authorizing full access to archived financial and legal materials, sabi ng chair ng audit committee mula sa screen. And we need written cooperation from all family principals by end of day. Naramdaman ni Veronica ang pagigting ng likod ng ama niya sa tabi niya. Hindi pa tapos ang laban nito sa loob. Kahit pumayag na ito sa interim committee at external council, ramdam niyang may bahagi pa ring kumakapit sa dating karapatan nitong magtakda ng hangganan ng danyos. Ngunit wala nang ganoong pribilehiyo ngayon. Agreed, sabi niya bago pa magsalita si Don Emilio. Napalingon ito sa kanya, matalim ngunit hindi nagprotesta. Sa puntong ito, alam nilang pareho na kapag nag-alinlangan pa sila, lalong lalaki ang takot ng board at lalong mas magiging brutal ang pagputol ng kumpanya sa mismong pamilyang nagtatag nito. And one more thing, sabi ni Director Sarmiento.
There are rumors that one of the brothers is attempting to move archived materials without authorization. We need confirmation. Nanlamig si Veronica. Naramdaman niya agad ang posibilidad na may mas mabilis pang network si Lucas kaysa sa inaakala nila. Hindi pa man tapos ang personal nilang banggaan, may usok na agad na umaabot sa board. Tumingin siya sa ama. We are investigating that in real time, sagot niya, maingat ngunit diretso. Any unauthorized movement will be stopped and documented. See that it is, malamig na sabi ng director. Ang ganitong mga linya, alam ni Veronica, ay corporate euphemism lamang para sa isang mas tahasang mensahe. Kapag hindi ninyo kinain ang sarili ninyong paa, kami ang kakain, sa unit ni Nena, mabilis silang kumilos. Kinuha ni Bianca ang isang maliit na eco bag na inabot ng matanda, may lamang ilang dokumento, maintenance medicine, at lumang coin purse. Iyan lang. Tanong niya. Tumango si Nena. Matagal na akong natutong maghanda ng iisang bag, sagot nito, at ang simpleng linyang iyon ay tumama kay Mateo na parang sampal. Naisip niya kung gaano kadaling sabihin sa mga meeting ang mga salitang exposure, risk, settlement, at containment, nang hindi iniisip na sa kabilang dulo ng mga salitang iyon ay may mga buhay na ganyan kaliit ang naiwang espasyo para sa kapanatagan. Nakaramdam siya ng matinding hiya, hindi lamang dahil sa pangalan ng pamilya niya kundi dahil ilang taon siyang umikot sa parehong makinang iyon nang hindi ganap na tumitingin sa mga taong nadudurog sa ilalim. Move, maikling utos ni Ares. Binuksan niya ang likod na pinto ng kusina at agad pumasok ang malamig na hangin at amoy ng basang bakal. Lumabas muna siya, sinubak ang unang hakbang ng fire escape, saka sumenyas. One by one. Ako sa likod. Mateo. Alalay sa gitna. Sa harap ng apartment, tumigil ang katok. Sandaling katahimikan. Iyon ang pinakamasama, dahil mas nakakatakot ang mga taong marunong maghintay kaysa sa mga padalos-dalos. Habang una si Bianca sa hagdan, hawak ang braso ni Nena, naramdaman niya ang panginginig ng matanda, ang ganang buto sa loob ng manipis na balat, ang bawat ingat na hakbang na maaaring ikadulas nilang lahat. Sumunod si Mateo, nakatingin sa ibaba, isang kamay ay nakalahad malapit sa likod ni Nena, handang samalo kapag nadulas ito, habang si Ares ay huling lumabas, iniwang bahagyang nakabukas ang pinto sa kusina para magmukhang hindi pa nila napagdesisyonan ang ruta. Pagdating nila sa ikalawang landing ay narinig ang pagbukas ng pinto sa apartment, ang mahinang kalabog ng kahoy sa dingding, at isang lalaki ang nagsabing, wala rito sa sala. Check the back. Bumilis ang tibok ni Bianca. Mabilis silang bumaba pa. Kumalansang ang kalaw-angin na bakal sa bawat hakbang, at kahit pinipilit nilang mag-ingat ay may mga tunog na hindi maiiwasan. Sa ibaba, ang eskinita ay makipot at madilim, pinapahira ng ulan ang semento hanggang kumantab ito sa ilalim ng sirang ilaw sa poste. Pagbaba nila sa huling baitang, agad silang sumilong sa gilid ng pader. To the right, sabi ni Ares, pinapagitna si Nena. Ngunit bago pa sila makatakbo, may gumuhit na ilaw ng headlamp mula sa dulo ng eskinita. Motorsiklo, nakatigil, makina'y umaandar, at sa tabi nito ay may lalaking nakatayo sa ilalim ng payong. Hindi kita nang maayos ang mukha ngunit halatang nagmamasid sa likuran ng building. Damn, bulong ni Ares. Hindi niya inilabas ang baril. Ayaw niyang maging armadong insidente ang lahat ng ito sa gitna ng residential area. Back, ngunit sa itaas, narinig na nila ang pagbagsak ng paa sa fire escape. Naipit sila sa pagitan ng paakyat at paarap, si Nena ay napahawak sa dibdib, pilit humihinga. Hindi ko na kaya ang bilis, nanginginig niyang sabi. Tumingin si Mateo sa paligid, mabilis ang mata, at nakita niya ang isang makitid na gate sa kaliwa, bahagyang nakabukas, papasok sa likod ng isa pang apartment unit na may bubong na yero at tambak na galon. Doon, sabi niya. Hindi na siya naghintay ng pag-aproba. Binuksan niya ng mas malaki ang gate at halos buhatin si Nena papasok, kasunod sina Bianca at Ares. Sa loob ay may maliit na bakuran, amoy sabang panlaba at basang damit, may mga sampay na punda at uniforme ng bata na sumasayaw sa ambon. Mula sa loob ng bahay ay may narinig na radyo at mahinang pagtawa ng sitcom, tanda na may tao, ordinaryong pamilya, ordinaryong gabi. Sorry po. Bulong ni Bianca sa hangin, kahit walang nakakarinig sa kanya ng malinaw. Dumaan sila sa pinakalikod, lumusot sa pagitan ng drum ng tubig at dingding,
saka nakalabas sa kabilang eskinita na mas malapit sa pangunahing kalsada. Sa likod nila ay narinig ang sigaw, nandun sila. At kasunod noon ang mabilis na yabag at kalansing ng gate. Run, sabi ni Ares. Hindi na ito tungkol sa dignidad o maingat na paggalaw. Tumakbo sila. Ang ulan ay humina ngunit sapat para gawing madulas ang daan, at sa bawat hakbang ni Mateo ay nararamdaman niyang bumibigat ang binti niya hindi lamang sa pagod kundi sa kargang moral ng lahat ng hinahabol nila. Sa isang sandali, habang hawak niya ang siko ni Nena at hinihila itong sumabay, naisip niyang ganito pala ang tunay na weight ng salitang accountability, not in statements, not in board calls, but in the physical act of not letting someone be erased again. Sa headquarters, habang tinatapos ang huling bahagi ng call, dumating ang text kay Veronica mula kay Althea, Lucas missing from exec floor. Bianca with witness. Possible tale. Nanlamig siya ngunit nanatili ang mukha. Any further board questions can go through counsel, sabi niya sa screen. But we are now also dealing with a potential evidence security issue outside this room. Napatingin sa kanya ang ama niya, at doon niya nakita ang unang malinaw na takot sa mukha nitong matagal niyang nakilalang halos hindi natitinag. Hindi para sa stop price. Hindi para sa media, kundi para sa posibilidad na ang isa sa mga anak niya ang tuluyang maging linya na hindi na mabubura sa kasaysayan ng pamilya. End the call, sabi ni Don Emilio, at nang mag-fade ang mga mukha sa screen ay mabigat ang tumamang katahimikan sa boardroom. Nasaan si Lucas? Hindi ko alam, sagot ni Veronica. Pero sa puntong ito, iyon ang pinakamalaking problema. Hindi siya sumigaw. Wala na siyang lakas para roon. Ang natitira na lamang ay matigas na linaw. Kung may mangyari sa witness, tapos na tayo hindi lang sa board, hindi lang sa negosyo. Bilang tao, napapikit si Don Emilio. Sa likod ng mga talukap niya ay bumabalik ang mukha ni Ramon. Bata pa, puno ng init at yabang, ang mukha ni Nena, tahimik sa desk, ang mukha ng asawa niyang matagal nang namatay na paulit-ulit nagsasabing hindi pwedeng takot ang pundasyon ng bahay. Noong mga panahong iyon, lagi niyang iniisip na darating din ang oras para ayusin ang mga bitak. Hindi niya inakalang darating ang oras na ang mga bitak ang aayos sa kanya, sa paraang masakit at hindi na niya kontrolado. Sa kalsada, nakarating sina Bianca sa waiting sov ni Aris na nakapark sa kanto, ngunit bago pa man nila may pasok si Nena ay may biglang humantong itim na van sa kabilang lane. Hindi mabilis, hindi dramatic, kundi sobrang eksakto ng timing para maging aksidente lamang. Bumukas ang side door. Walang bumaril. Walang sumigaw. Isang lalaking naka-long sleeves lamang ang bumaba at nagsabing, "Ma'am Nena, pakiusap, sumama na lang po kayo." Hindi ito kailangang maging magulo. Sa likod niya, sa loob ng van, may isang anyong nakaupo at sa isang kisap mata ay nakita ni Bianca ang profile ng taong iyon sa pagitan ng ulan at ilaw ng kalsada. Si Lucas, tuwid ang likod, malamig ang mukha, at nakatingin sa kanila na parabang isa lamang itong delayed negotiation na pwede pa niyang tapusin sa mas tahimik na paraan. Hindi gumalaw si Bianca sa unang segundo, at marahil iyon ang pinakamatapat na reaksyon sa harap ng anyo ni Lucas sa loob ng van. Hindi sigaw, hindi eksena, kundi isang malamig na pagkatanto na hanggang sa huling sandali ay pipiliin nitong gawing transaksyon ang lahat, kahit ang katahimikan ng isang matandang babae, kahit ang natitirang dignidad ng pamilya nilang unti-unti nang nabubulok sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Ang ulan ay kumikislap sa gilid ng van at dumudulas sa mukha ni Mateo, ngunit wala siyang pakialam sa pagkabasa, nakatitig lamang siya sa kapatid, at sa tingin iyon ay wala nang natitirang kapatiran, wala nang alaala ng mga bakasyon, ng mga larong pambata, ng mga gabing iisa ang hapag. Ang natira na lamang ay ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang lalaking pinalaki ng iisang ama ngunit magkaibang paraan ng pagkapunit ang pinili. "Baba," sabi niya kay Lucas, mababa ngunit puno ng puot na pigil na pigil. Bahagyang sumandal si Lucas sa upuan sa loob ng van, parang naiinis sa drama ng sandali. "Hindi kailangan nito ng eksena, Mateo," sabi niya. "Ihatid niyo lang si Ma'am Nena sa akin. I'll make sure she's taken care of." Napatawa si Nena ng maikli, tuyot, at mas nakakatakot iyon kaysa sa iyak. Iyan din ang sabi nila noon, bulong niya, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Napatingin si Lucas sa matanda, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay may pumasok na bahagyang iritasyon sa maingat niyang mukha. Hindi siya sanay na hinahadlangan ng mga taong deishi kaya lamang niyang lampasan sa pamamagitan ng pangalan, pera, at takot. "Ma'am,"
Sabi niya muli, mas malamig na ang tono, hindi ninyo naiintindihan ang laki ng pwedeng mangyari kapag nagsalita kayo ng wala sa ayos. Iyon ang problema ninyong lahat, sagot ni Nena, humihingal ngunit matalim ang boses. Akala ninyo, kayo lang ang nakakaintindi ng laki. Sa tabi niya, naramdaman ni Bianca ang biglang tibay ng matandang babae. Hindi ito tapang na palaban, hindi iyong sinisigaw sa telebisyon. Mas mabigat, iyong tapang ng taong matagal nang natakot at ngayon ay wala nang gaanong natitirang mawawala. Ares, bulong ni Bianca, hindi inaalis ang tingin kay Lucas. Can we move? Sumulyap si Ares sa kalsada, sa posisyon ng van, sa lalaking bumaba, sa motorsiklong papalapit sa dulo ng lane, sa iilang taong sumisilong sa tindahan sa tapat na nagsisimula ng makahalata na may hindi ordinaryong komosayon. Not clean, sagot niya. Too many angles. Alam niyang tama iyon. Kapag gumalaw sila ng mali, pwedeng mauwi sa habulan, sa banggaan, sa anumang uri ng gulo na lalo lamang magpapadali sa pagkawala ni Nena o sa pagkasira ng anumang natitirang kredibilidad nila. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ito, si Lucas ay hindi dumating dito para dumukot sa marahas na paraan. Dumating siya para mag-alok ng huling takot, para bigyan si Nena ng pagkakataong muling manahimik at sabay sabihin sa sarili niyang pinili niya iyon. Anong gusto mo? Diretsyong tanong ni Bianca. Ngumiti ng bahagya si Lucas, iyong ngiting ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang siya pa rin ang may kontrol kahit kita na ang desperasyon sa likod nito. A private conversation, sabi niya. With her. 5 minutes. No. Agad ni Mateo. Wala kang kakausapin. Napaka-convenient mong biglang protective, sagot ni Lucas, lumalabas na ang init sa gilid ng boses. Nasaan yan noong pinipirmahan mo ang mga papeles na ni hindi mo binasa? Tumikom ang panga ni Mateo. Tumama ang insulto dahil may laman, ngunit ngayong gabi ay hindi na sapat ang katotohanan para pagtakpan ang mas malalang intensyon. Mali ako, sabi niya, diretso, halos ikinagulat ni Bianca. Pero hindi ko siya hahayaang mawala para takpan mo ang sarili mo. Sa loob ng van, bahagyang kumaibat ang mata ni Lucas. Marahil ito ang una sa gabing iyon na narinig niya ang kapatid na hindi pumipili sa pagitan ng pagdadahilan at pagsabog. May kakaibang panganib sa taong pagod ng linisin ang sarili. Mas mahirap ay manipulate. You think this is about me? Tanong niya, at ngayon ay humilig siya pasulong, lumapit sa bukas na pinto, kaya mas lumino ang mukha niya sa ilaw ng kalye. Kita ang pagod sa ilalim ng mata, ang manipis na ugat sa sentido, ang dampi ng ulan sa buhok na hindi na niya inabalang ayusin. This is about not letting all of us burn because a frightened old woman suddenly wants absolution. Hindi absolution ang gusto ko, sabi ni Nena. Ang mga daliri niya ay nakakapit sa braso ni Bianca, mahina ngunit mariin. Gusto ko lang mamatay na hindi na ako nagsinungaling para sa inyo. Tumama iyon sa hangin na parang bakal na ibinagsak sa basang semento. Walang sigaw, pero lahat ay natigilan. Sa malayo, may businang humaba, may batang tumakbo sa kabilang sidewalk, may tindera ng fishball na sumilip mula sa tolda at muling umiwas nang mapansing hindi ito simpleng away sa kalye. Totoong buhay pa rin ang lungsod sa paligid nila, walang pakialam sa pagbubukas ng matagal nang nilibing na sugat. Enough, sabi ni Ares. Bahagya siyang umusad, inililipat ang katawan para mas maprotektahan si Nena nang hindi tahasang nagbubunot ng baril. Mr. Villarreal, back off. Your private security, not law, sagot ni Lucas. And you're obstructing a family matter. Family matter, ulit ni Bianca. At ngayon ay hindi na niya napigilan ang pait sa boses. Ilang beses ninyo pang gagamitin ang salitang pamilya para gawing kulungan ang lahat. Napatitig si Lucas sa kanya. Sa mata niyang iyon, may lumang pagkilala. Siya ang babaeng inakala niyang kaya niyang iangkas sa isa sa mga plano niya, ang babaeng minsang nagmukhang mahina dahil tahimik, dahil pumayag sa mga dinner, sa mga file, sa mga tinging may ibig sabihin. Hindi niya inaasahang ang katahimikan pala nito ay hindi pagsuko kundi paghihintay. Bianca, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa mahabang araw ay tila may bahagyang pagod na totoong lumitaw sa boses niya. Hindi ka panalo rito. Kahit magsalita siya, kahit bumagsak si Dad, kahit mademanda si Mateo, hindi mabubuhay uli si Ramon. Hindi mababalik ang name niya ng malinis. Hindi ganoon gumagana ang mundo. Pumikit si Bianca sandali.
Dahil sa kasamaang palad, totoo ang isang bahagi niyon. Walang testimonya, audit, o public apology ang kayang bumawi sa mga taong namatay ng pasan ang hiya, sa mga taon ng puot, sa mga gabing narinig niyang pinipilit ng ama niyang buuin ang sarili sa pamamagitan ng mga papel na walang gustong basahin. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat manatiling nakalibing ang lahat. Hindi ko siya binubuhay, marahan niyang sabi. Inaalis ko lang kayo sa ibabaw niya. Sa itaas ng lungsod, sa boardroom, nakatayo si Don Emilio sa harap ng bintana matapos maputol ang call. Sa salamin, ang refleksyon niya ay tila mas matanda kaysa ilang oras lang ang nakalipas. Sa likod niya, si Veronica ay may hawak na telepono, tumatanggap ng update mula kay Althea, at sa bawat maikling sagot ay lalo niyang nararamdaman na ang susunod na desisyon ay hindi na lamang legal o corporate. Ito na ang oras ng moral failure na may pisikal na kahihinatnan. Nang ibaba niya ang tawag, hindi agad siya nagsalita. Tiningnan niya muna ang ama. Nahanap ni Lucas si Nena, sabi niya. Dahan-daang pumikit si Don Emilio, ngunit hindi iyon gulat. Higit na malala, pagkilala. Parang buong buhay niya ay unti-unti na itong inaabutan ng mga bersyon ng sarili niyang taktikang itinuro sa mga anak nang hindi diretsahang inamin na iyon ang itinuro niya. "I'll call him," sabi niya. "Tatawagan mo siya bilang ano?" Tanong ni Veronica. "Ama, chairman." Lalaking ngayon lang natatakot sa kung ano ang maaaring gawin ng anak na ikaw rin ang humubog. Masakit ang bawat salita, at alam niyang tumatama ang mga ito hindi dahil gusto niyang manakit kundi dahil wala ng puwang para sa maligoy. Hawak pa rin ni Don Emilio ang cellphone, ngunit biglang naramdaman niyang hindi sapat ang direktang utos. Ilang taon niyang ginawa iyong sandata. Ngayon, baka wala na itong bisa. As the only person who can still tell him to stop, sabi niya, ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung naniniwala pa siya roon. Sa kalsada sa Mandaluyong, biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Tiningnan niya ang screen. "Dad." Sumulyap siya sa kanilang lahat, pagkatapos ay sinagot ang tawag sa speaker nang hindi inaalis ang tingin kay Nena. "Yes." Mula sa kabilang linya, mababa at pagod ang boses ni Don Emilio. "Umalis ka riyan, Lucas." Saglit na katahimikan. Ang ulan ay halos huminto na, at sa pagitan ng mga sasakyan ay umaangat ang amoy singaw ng basang kalsada. "Hindi mo na ako kayang utusan ngayon lang dahil convenient sa'yo," sagot ni Lucas. "Hindi ko sinasabing convenient, sinasabi kong tapos na. Tapos na para kanino? Para sa paraan nating ito." Napatawa si Lucas, ngunit pandurog ang tunog. "Our way. Huwag mo namang ipanggap na kasama mo ako sa paglikha ng sistema mo. You built this. I only learned how to survive in it." Tumama ang linyang iyon hindi lamang sa ama niya kundi kay Mateo, kay Veronica, kahit kay Bianca. Dahil totoo rin, ang pinakamasamang mga tao sa isang bahay ay madalas hindi ipinapanganak na masama. Tinuturuan silang ang pagmamahal ay kondisyonal, ang dangal ay negotiable, at ang panalo lamang ang nagal iligtas sa'yo mula sa pagiging expendable. "At anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon?" Tanong ni Don Emilio sa linya. "Survival." "Yes," sagot ni Lucas, at sa pagkakataong ito ay wala ng peke sa boses niya. Dahil kapag nagsalita siya, hindi lang ikaw ang lulubog. Ako rin. At hindi ako sasama sa inyo nang nakayuko. Mula sa tabi, biglang nagsalita si Veronica, na hawak ang telepono ngayon. "Kuya." Napatingin si Lucas sa wala, na parabang naririnig niya ang mukha ng kapatid sa kabilang dulo. "Huwag mo kong tawaging ganyan kung tatawagin mo lang akong hayop sa susunod," sabi niya. Napapikit siya saglit. "Hindi kita tatawaging hayop, tao ka. Iyon ang mas masakit, dahil alam mong may pagpipilian ka." May maikling katahimikan. Si Bianca ay napansin ang bahagyang paglubog ng balikat ni Lucas, ang pinakamaliit na senyales na may isang bahagi sa loob nitong hindi lubos na bato. Naalala marahil nito ang kapatid na laging umaawat sa gulo, laging kumakatok sa pintuan niya noong kabataan nila kapag hindi ito lumalabas para kumain, laging nagiiwan ng cake sa mesa tuwing birthday kahit nagpapanggap itong wala iyong halaga. Ngunit ang problema sa mga taong matagal nang nabuhay sa gutom ay minsan hindi na nila matanggap ang anumang lamang na walang kapalit. "Too late," mahinang sabi ni Lucas. "For all of US." At ibinaba niya ang tawag. Humakbang siya palabas ng van. Agad kumilos si Ares, ngunit itinaas ni Lucas ang dalawang kamay ng bahagya, walang armas, walang pag-atake. Lumapit siya ng sapat para makita ni Nena ang mukha niya ng buo.
Hindi ito ang mukhang kontrabida sa pelikula. Pagod ito, basag ang yabang sa ilang bahagi, ngunit hindi pa rin sumusuko. Ma'am, sabi niya, halos magalang. Sabihin ninyo ang totoo, kung gusto ninyo. Pero huwag kayong magkunwari na hindi rin kayo pumili noon. Kumaibat ang mukha ni Nena na parabang tinamaan ng isang lumang sugat. Oo, sabi niya, pinili kong manahimik, dahil natakot ako, dahil pinili kong mabuhay. Lumapit pa ng isang hakbang si Lucas. Then live with it, hindi na nga ako makatulog dahil doon. Iyon ang sagot ni Nena, at sa bigat ng pagbigkas nito ay bumigay ang huling manipis na tabing ng formalidad sa pagitan nila. Araw-araw kayong bumabalik, hindi kayo umaalis sa pinto. Hindi kayo umaalis sa ingay ng lock, sa tunog ng telepono, sa amoy ng papel. Akala ninyo kapag tahimik ako, wala na. Pero ang totoo, kayo ang laman ng katahimikan. Napatingin si Mateo sa matanda at sa unang pagkakataon ay may tumama sa kanya na hindi simpleng hiya kundi mas malalimang pag-intindi na ang mga kasalanan ng pamilya nila ay hindi natatapos sa pagkuha ng pera o titulo. Tumitira sila sa katawan ng ibang tao. Sa paghinga, sa pagtulog, sa pagpili kung magbubukas ka pa ba ng pinto. Lumapit siya ng kaunti, hindi kay Lucas, kundi kay Nena. Magsalita kayo, sabi niya, paus. Kahit ako ang unang madamay. Napalingon si Lucas sa kanya, at doon sumiklab ang tunay na puot. Of course, Anya, biglang marunong ka nang magpakasakit kapag may audience. Walang audience rito, sabi ni Mateo. Wala ng camera, wala ng board. Ikaw lang, ako, at lahat ng tinakasan natin. Saglit na umihip ang hangin sa kalye, dala ang amoy ng ulan at tambutso. Sa dulo ng lane, may paparating na ilaw ng isa pang sasakyan marahil backup ng investigator o pulis na tinawag ni Ares. Napansin din iyon ni Lucas. Napakabilis ng kalkulasyon sa mukha niya. Kaya pa ba niyang itulak ang sitwasyon? Kukuha pa ba siya ng marahas na galaw? O aatras siya at iiwan ng impresyong hindi naman talaga siya ng idnap, na nag-usap lang siya, na nag-alok lang ng protection? Iyon ang paraan ng mga tulad niya at ng ama niyang matagal niyang kinamuhian, laging sa pagitan ng batas at takot, laging sapat lang ang dumi para mahirapang hulihin. You win this round, sabi niya kay Bianca, ngunit mahina ang dating ng linyang iyon dahil kita sa boses niya ang pagkamuhi sa pangangailangang umatras. Round, ulit ni Bianca, tingnan mo kami, wala nang panalo rito. Hindi siya sumagot, tumingin siya kay Nena, pagkatapos kay Mateo, at sa huli sa ilaw na palapit. Kapag nagsalita ka, sabi niya sa matanda, hindi lang sila ang mawawasak. Pati ang mga bahaging pilit mong itinago sa sarili mo. Sige, sagot ni Nena, halos pabulong. Pagod na rin akong protektahan ang sarili kong duwag. Sa linyang iyon, tila may huling bagay na nawalan ng kapit sa loob ni Lucas. Hindi galit lamang, pagkaputol, napangiti siya, maliit at malungkot sa paraang hindi niya aaminin kailanman. Talaga nga, sabi niya, mas sa hangin kaysa sa sinuman. Lahat kayo marunong magmahal ng totoo kapag huli na. Umatras siya, sumakay muli sa van, at bago sumara ang pinto ay tumingin siya kay Mateo. Walang sinabi, ngunit sa tinging iyon ay malinaw na hindi pa ito kapatawaran, hindi pa rin pagtatapos ng sugat sa pagitan nilang magkapatid. Isa lamang itong pagtigil sa mismong gilid ng mas malalang bangin. Humandar ang van at dahan-daang umalis, hindi mabilis, hindi naghahabulan, kaya mas mabigat ang iniwang pakiramdam parang hindi banta ang lumayo kundi isang buong buhay nang hindi na mababalik. Ilang segundo pa ang lumipas bago bumigay ang mga tuhod ni Nena at napasalo si Bianca at Mateo sa kanya. Okay po, okay, paulit-ulit na sabi ni Bianca, kahit hindi niya alam kung totoo pa ang salitang iyon. Dumating ang backup vehicle ni Ares, at sa pagkakataong iyon ay wala nang tutol si Nena nang isakay siya. Habang nasa loob ng kotse, nanginginig ang mga kamay niya at paulit-ulit niyang hinahaplos ang rosaryong nakapulupot sa pulsuhan. Hindi ko kayang magsinungaling ulit, sabi niya. Kahit masira pa ko, hindi kayo ang masisira, sabi ni Mateo, saka siya napahinto sa sarili niyang salita. Dahil alam niyang kasinungalingan iyon. Masisira silang lahat. Iba-iba nga lang ang anyo. Ang ilan sa korte, ang ilan sa balita, ang ilan sa tuluyang pagkawala ng pangalan. Ang ilan sa anyo ng gabi-gabing pagbalik ng alaala. Sa headquarters,
Nang marinig ni na Veronica at Don Emilio mula kay Aris na ligtas na si Nena at papunta na sa secure location kasama ang council, walang nakaramdam ng ginhawa. Tanging mas malinaw na bigat lamang. Umupo si Don Emilio sa gilid ng boardroom table na para bang biglang napagod ang mga buto niya. Maghahain ako ng affidavit, sabi niya sa wakas, hindi tumitingin sa anak. Napalingon si Veronica. About Ramon. About Nena. About the internal memo I buried. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Hindi para linisin ang sarili ko. Huli na roon. Para lang wala nang ibang magmana ng katahimikan ko. Hindi agad sumagot si Veronica. Sa dibdib niya, may halo ng lungkot at puot at isang bagay na malapit na siguro sa awa, ngunit hindi pa handang tawaging ganoon. Kapag ginawa mo yan, sabi niya, posibleng mawala sa atin ang kumpanya. Matagal na tayong nawalan ng bahay, sagot niya. Ngayon lang siguro natin aaminin. Lumipas ang ilang oras na parang iisang mahabang sugat. Nagbigay ng sworn preliminary statement si Nena sa secure location, naroon si Bianca, counsel, at recorded lahat. Kinumpirma niya ang manipulated attribution kay Ramon, ang off-ledger approvals mula sa chairman's office, ang pressure sa accounting, at oo, ang partisipasyon ni Ramon sa ilang transaksyong alam niyang alanganin ngunit hindi siya ang may huling kontrol sa paglalaglag ng buong discrepancy. Hindi naging banal ang patay. Hindi rin nalinis, ngunit nabago ang sentro ng kasinungalingan. Sa parehong gabi, naghanda si Mateo ng sarili niyang written admission para sa council. Tahimik siya sa isang conference room, walang kurbata, walang phone, sinusulat ang bawat utos na tinanggap at mga papeles na pinirmahan ng hindi lubos na inuunawa. Ilang beses huminto ang kamay niya. Ilang beses siya napapikit sa hiya. Ngunit tinuloy niya. Samantala, si Althea ay pumirma sa paghahain ng formal separation papers kinabukasan. Hindi niya ito ginawa sa gitna ng galit, kundi sa gitna ng nakakalamig na linaw na may mga relasyong hindi na dapat iligtas dahil ang pagligtas dito ay panibagong pagsisinungaling lamang. Bago maghating gabi, lumabas ang unang corporate disclosure, interim committee, cooperation with authorities, suspension of involved officers. Hindi nabanggit ang lahat, hindi pa pwede, pero sapat iyon para malaman ng merkado at ng publiko na may nabiyak ng hindi na basta mapapinturahan. At si Lucas, sa isang condo unit na hindi pag-aari ng kumpanya, nakaupo sa dilim maliban sa ilaw ng lungsod at screen ng laptop, pinapanood ang bawat update ng walang kasama. Nasa mesa sa harap niya ang ilang dokumentong hindi na niya nagamit, ang recorder, ang lumang ledger, at isang baso ng whiskey na hindi niya halos nainom. Hindi siya tumawag kahit kanino. Hindi siya sumuko, pero may unang beses na ramdam niya ang tunay na anyo ng pagkatalo, hindi kulungan, hindi headline, kundi ang sandaling malinaw sa'yo na kahit anong makuha mo sa susunod, wala nang babalik para tawagin iyong tahanan ang pinanggalingan mo. Nang madaling araw, sa isang hiwalay na silid sa secure location, umupo si Bianca sa harap ng bintana, hawak ang lumang fountain pen ng ama niyang matagal niyang itinago. Tapos na ang unang yugto, pero hindi malinis ang pakiramdam. Hindi niya nabawi ang ama. Hindi niya nabigyan ng inosenteng anyo ang alaala nito. Hindi rin niya napabagsak ang mga Villarreal sa paraang simple at buo ang hustisya. Sa halip, ang nakuha niya ay mas mahirap dalhin, isang katotohanang may halo-halong dumi, mga taong sabay na may sala at sugatan, at isang pamilyang hindi na maibabalik sa dati kahit magsabi pa ng totoo ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nanggaling sa loob niya ang isang tahimik na hiningang hindi buhat ng paghihiganti kundi ng pagtigil sa paghabol sa multong kailangang linisin. Sa kabilang silid, si Nena ay nakatulog rin sa wakas, mababaw ngunit walang pitlag sa bawat tunog ng pinto. Sa headquarters, natagpo ang mag-isa si Don Emilio sa lumang opisina niya, nakaupo sa dilim, may hawak na draft affidavit, at sa mesa sa tabi niya ay ang lumang framed photo nilang magkasama ni Ramon noong wala pa silang pera, wala pang tower, wala pang guards, at wala pang napipilitang manahimik para lang mabuhay. Hindi siya umiyak. Hindi na niya ipinagkaloob sa sarili ang luho ng madaling paglilinis. Pinirmahan niya ang pahina ng dahan-dahan, at sa bawat paggalaw ng ballpen ay para siyang nagbabayad, huli man at kulang, sa mga taong matagal niyang ginawang footnote. Pagsikat ng umaga, ang lungsod ay muling gumalaw na parang walang nangyaring pambihirang pagkawasak, ngunit sa loob ng ilang tao, hindi na muling maibabalik ang dating hugis ng mundo.
Naiwan ng kumpanya, sugatan at under siege. Naiwan ng pamilya, buo pa sa apelyido ngunit wasak sa loob. Naiwan ng katotohanan, hindi banal, hindi malinis, ngunit hindi na rin nakalibing. At sa ganoong uri ng pagtatapos, walang nanalo, ngunit may mga tumigil na ring magsinungaling.